Nagsimula ang kwento sa buong syudad na direktang nasusunog, apoy kahit saan sa ilalim ng nakakatakot na kulay dugong kalangitan. Nagtatakbuhan ang mga tao para iligtas ang kanilang buhay, at sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang masamang boses ang nagsasabi sa lahat na nagsisimula pa lang ang panahon ng bangungot. Mula sa loob ng apoy at kadiliman, isang dambuhalang may pakpak na nilalang ang nagsimulang umangat, na nangangako ng mas matinding pagkawasak. Pagkatapos ay malinaw na ipinakita nito ang sarili, isang madilim na anghel, isang level 4 na kalaban. Walang pag-aalinlangan, nagsimulang magpakawala ng sunod-sunod na energy blast ang nilalang, na winawasak ang lahat. Habang nanonood mula sa malayo, nakita ng dalawang babae ang buong sakuna na nagaganap na walang magawa. Natigilan ang babaeng may pulang buhok dahil napagtanto niyang isa itong level 4 na halimaw, ang uri na kayang burahin ang isang buong bansa. Sinubukan siyang palakasin ng kanyang kaibigang blonde, sinasabing lalaban siya kasama niya, ngunit sinabihan siya ng redhead na mag-focus sa paglikas ng mga sibilyan. Kahit na gumuho na ang lahat, nagpa siya ang babaeng may pulang buhok na pigilan ang halimaw kahit na 1 minuto lang ang makuha niya. Nag-aalala ang kanyang kasama, ngunit nangako ang redhead na makakalabas siyang buhay kahit anong mangyari. Sakto namang tumunog ang isang emergency alert na tinatawagan ang lahat ng awakened na pumunta sa lokal na universidad. Inamin ng babae na isa lang siyang level 3 awakened pero handa siyang lumaban hanggat kaya niya. Samantala, nagsimulang maghanda ang madilim na anghel para sa isa pang pag-atake, bumubulong ng mga nakakatakot na salita na walang nakakaintindi. Pagkatapos ay sumugod ito sa kanila, at sumigaw ang redhead sa kanyang kaibigan na tumakbo na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay. Biglang may lumitaw na lalaking may maitim na buhok at sinabihan siyang tumabi. Natulala siya habang naghahanda ang lalaki sa kanyang pag-atake, at nang hindi binibigyan ang nilalang ng kahit 1 millisecond, tinapos niya ito sa isang malakas na suntok. Agad na naging bato ang madilim na anghel, at kaswal na nag-pose ang lalaki sa harap nito na parang boss. Hindi makapagsalita ang dalawang babae, na pagtantong isang tama lang ang ginawa niya sa isang level 4 na halimaw. Ngumisi siya at sinabing, matagal na panahon na mula noong huli siyang nakakita ng tao. Pagkatapos ay nagtanong siya kung anong taon na ikinalito ng redhead. Pautal-utal niyang tinanong ang pagkakakilanlan ng lalaki, habang nagpapanik ang blonde sa likod niya, ngunit nagtanong siyang muli, mas madilim ang tono ngayon. Sa takot, sumagot siya na 1-0 paghahati 0-6 paghahati 2024 na. Mukhang nagulat ang lalaki dahil para sa kanya, 1 taon lang ang lumipas. Sa isip niya, daan-daang taon ang ginugol niya sa impyerno, ngunit dito 1 taon lang ang lumipas. Doon niya napagtanto. Mali pala ang buong kalkulasyon niya tungkol sa time distortion. Naalala niya na eksaktong 1 taon na ang nakalipas nang magsimula ang kanyang bangungot. Iyon ang araw na unang beses niyang hinarap ang kanyang pinakamalaking kalaban. Nagbalik ang kanyang isipan sa pagkahulog niya sa impyernong demon realm ng Rigo. Ito ay isang mahabang panahon ng walang katapusang pagdurusa, ngunit sa huli, siya pa rin ang nanaig. Matapos ang tila walang hanggan, sa wakas ay nakabalik na siya sa kanyang mundo. Samantala, nagsimulang mag-isip ang redhead kung baka isa siyang S-class awakened o isang lihim na armas ng gobyerno, pero hindi iyon makatuwiran o dapat alam na niya. At tahimik na nag-iisip ang binata tungkol sa isang taong nahulog sa ibang timeline. Bigla na lang, isang armored car ang humarurot at huminto sa tabi ng 3. Isang grupo ng mga ahente na may suot na bulletproof vest ang lumabas, at mas maraming awakened na individual ang dumating sa lugar. Agad na inutusan ng kanilang leader ang lahat na pumwesto sa combat formation, na naglalakad na parang isang taong sanay lumutas ng problema. Binati niya ang dalawang babae, at agad siyang nakilala ng redhead bilang si Leader Kim Jong-woo. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat nito, humingi ng paumanhin sa pagiging huli, at sinabihan siyang ipaubaya na sa kanila ang lahat. Humingi ng detalye si Jong-woo tungkol sa panganib, ngunit sumingit ang isa sa kanyang mga tauhan, na gustong mapansin, at sinimulang sabihan ang ating insi na tumabi. Inakusahan pa siya ng sundalo na nakasuot ng peking awakened cosplay, na nainis dahil hindi siya pinapansin. Ang redhead, na nakakaramdam ng panganib, ay nakiusap sa leader na pakalmahin ang kanyang padalos-dalos na kasamahan. Pero walang pakialam ang ating bida sa drama nila. Binigyan niya ang lalaki ng 3 segundong ultimatum. Kuminang ang kanyang mga mata ng masamang enerhiya. Habang tinatanong niya ang lalaki na bigyan siya ng isang magandang dahilan para hayaan siyang mabuhay, nagpanik ang malaking awakened agent, inilabas ang kanyang punyal, at naghanda para lumaban. Sumigaw ang babaeng may pulang buhok na literal na pinatay ng lalaking may maitim na buhok ang isang level 4 na kalaban kanina, na ikinagulat at ikinabahala ng kanyang leader. Nagpapanik, naisip ng maskuladong ahente na kailangan niyang patayin ang estranghero o siya ang mapapahamak. Sumugod siya, isinisigaw ang pangalan ng kanyang kakayahan, Bloodstorm, ngunit hindi man lang niya nagamit ito ng maayos. Pinigilan ng lalaking may maitim na buhok ang buong atake, gamit lang ang isang daliri sa noo ng lalaki. Pagkatapos, gamit ang di kapanipaniwalang lakas, ibinagsak niya ang lalaki sa lupa ng napakalakas kaya nagkabitak-bitak ang paligid.
Habang nakatingin sa lalaking nakahandusay sa lupa, malamig na sinabi ng bida na tapos na ang 3 segundo. Natigilan si Jungwoo sa pagkabigla, sumisigaw at tinatanong kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya sa kanyang kasamahan. Ngunit hindi man lang siya pinansin ng misteryosong lalaki. Sa halip, sinabi niya, hindi ngayon ang oras para mag-alala tungkol dyan. Tumingin siya sa langit at binalaan sila na muling bumubukas ang portal. At kahit na magsanib puwersa silang lahat, wala silang laban sa anumang paparating. Nagpanik ang mga awaken sa paligid nila, takot sa kanyang mga sinabi. Halos hindi maproseso ng leader ang kanyang nakikita, nanginginig sa takot. Pagkatapos ay isang dambuhalang halimaw ang gumapang palabas ng portal, na agad na nakilala bilang isang level 6 na kalaban. Desperadong tumawag si Leader Jungwoo sa headquarters, nag-uulat na lumitaw ang isang kalaban na tinatawag na Red Horn. Sa command center, ibinunyag ng operator na kayang puksain ng nilalang na ito ang mahigit 30 milyon katao sa loob lang ng isang araw. Nang mapagtanto ang tindi ng panganib, inactivate ni Jungwoo ang kanyang mga kapangyarihan at ipinatawag ang lahat ng awaken sa Korea. Naghanda ang buong grupo para sa laban, alam na kailangan nilang bumili ng oras kahit na ikamatay pa nila. Isang lalaking nakasalamin ang sumigaw sa babaeng blonde na tumakas kasama ang redhead. Habang matapang na sumusugod ang awaken squad patungo sa halimaw, nanatili sa likod ang ating NC at ang babaeng blonde para manood. Naguguluhan siya kung bakit walang ginagawa ang lalaking may maitim na buhok. Kaya tinanong niya kung bakit hindi niya tinutulungan ang sarili niyang panig. Tiningnan lang niya ito ng malamig na ngiti at tinanong kung bakit naman siya dapat mag-abala. Ipinilit niya na mundurin niya ito at malinaw na may sapat siyang lakas para protektahan ito. Tinanong lang niya ito na bigyan siya ng isang magandang dahilan kung bakit dapat siyang mag-abala. Ipinagpatuloy niya ang pagsasabing laging nadudurog ang mahihina at nabubuhay ang malalakas. Iyan ang batas na dapat sundin ng makapangyarihan. Sabi niya, dapat ipaglaban ng mga tao ang kanilang sariling buhay kung kaya nila. Kung hindi, wawasakin lang sila ng isang taong mas malakas, na sakto namang nangyari nang durugin ng halimaw ang isa pang awaken fighter. Ang makita ang brutal na eksena ng malapitan ay ikinatakot ng babaeng blonde. Hindi pinansin ang laban, lumingon siya sa babae at tinanong kung nasaan ang opisina ng Sean, pero napaluhod lang ang babae. Pagkatapos ay tinawag niya itong walang silbi at tumalikod para umalis. Sinigawan siya ni Serena, tinawag siyang baliw. Sinubukan niyang hilahin palayo ang kaibigan, pero tumanggi ang babaeng blonde. Tumayo ng matatag ang dalaga, sinuri, at sinabing hindi ganito kumilos ang mga makapangyarihan. Inilabas niya ang kanyang mga espada mula sa kanyang mga portal, idineklara na dapat kumilos ang mga may kapangyarihan. Sumugod siya sa halimaw, isinisigaw na dapat protektahan ng malalakas ang mahihina. Nagulat ang lalaki na sinubukan pa niyang labanan ang dambuhalang hayop, ngunit halos hindi man lang naramdaman ang kanyang atake. Natanggal sa kanyang kamay ang isa sa kanyang mga espada. Ibinuka ng halimaw ang malaking bibig nito, handang lunukin siya ng buo. Ipinikit ni Nuri ang kanyang mga mata, isang patak ng luha ang bumagsak habang tinatanggap ang kanyang kapalaran. Bigla, isang boses ang nag-utos sa halimaw na yumuko. Makalipas ang isang sandali, marahas na ibinagsak ang malaking ulo nito sa aspalto. Gulat na nakatingin ang dalawang awakened fighter sa nangyari. Hawak na ngayon ng bida si Nuri sa kanyang mga braso, tinatawag siyang isang interesanteng babae. Ang kanyang damit ay parang mga pakpak ng demonyo habang hawak siya at sinabi niyang gusto niya ito. Agad siyang namula ng husto. Pagkatapos ay nagpakilala ang lalaki bilang si Tai Hyung at idinagdag na siya ang magiging master niya, ang dakilang Demon Lord. Ang babaeng blonde ay lubos na nalito sa biglaang deklarasyong ito. Pinanood niya ito, iniisip kung baka isa talaga siyang totoong demonyo, ngunit naputol ang kanyang pag-isip dahil sa pag-ungol ng halimaw na naghahandang umatake muli. Nainis, tinawag ito ng lalaking may maitim na buhok na isang hamak na nilalang. Sa isang nakakatakot na ekspresyon, sinabi niyang hindi man lang ito karapat-dapat na bumuka ng bibig sa harap niya. Isang eksaktong suntok ang pinakawalan niya na agad na nagpatahimik sa hayop gamit ang di kapanipaniwalang lakas. Nyanig ng lakas ng suntok ang lahat sa paligid. Tiningnan niya ang halimaw at nagreklamo na ang ulo nito ay mayabang na mas mataas kaysa sa kanya. Bumuo siya ng isang globo ng enerhiya sa itaas nito at tinanong kung bakit hindi ito yumuyuko sa harap niya. Bumagsak ang globo at dinurog ang ulo ng nilalang sa lupa. Natigilan ang mga awaken sa paligid, ganap na paralisado sa nakakabaliw na pagpapakita ng kapangyarihan. Tiningnan ni Tai Hyung ang talunang halimaw at sinabing, ngayon ay magkapantay na sila. Iniunat niya ang kanyang kamay, kinuha ang isang kristal mula sa bangkay. Lumipad patungo sa kanya ang lilang kristal at madali niya itong nasalo. Habang pinag-aralan ang bato na may bahagyang ekspresyon, nagkomento siya na ito lang pala yon. Nagulat, nag-isip ang squad leader kung baka yon ay isang magical stone, pagkatapos ay natunaw ang kristal at naging mga butil ng liwanag habang nanonood ang babaeng blonde. Habang nabibigla pa rin, pautal-utal siyang nagtanong kung may nangyari ba sa kanya. Lumingon sa kanya ang Demon Lord at inutusan siyang sumunod, na lubos na ikinalito ng babae. Nahihiya siyang nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit sinabi niyang hindi na niya ulitin ang sarili.
Ginawa niyang malinaw na wala siyang pagpipilian kundi sumunod na ikinatakot niya. Sakto namang sumigaw si Jungwoo na hindi siya papayag. Nagpasalamat siya kay Taeyong sa tulong, ngunit iginiit na si Nuri ay isa sa kanila at hindi maaaring kunin. Sa isang malamig na tingin, simpleng sumagot ang bida, kaya ko. Sinabi ni Taeyong na hindi siya nagpaalam kaninuman at sinabihan ang lahat na tumabi. Nagpakawala ng napakalakas na aura, pinilit niyang lumuhod ang lahat ng awakend sa paligid niya na namimilipit sa sakit. Hindi maintindihan ni Jungwoo kung anong klaseng kapangyarihan ang nasasaksihan niya. Tinawag silang lahat ng bida ng mga insekto. Inis sa panghihimasok, nagpasya siyang puksain silang lahat ng minsanan. Ngunit humarang si Nuri sa kanya, nakiusap na huwag saktan ang kanyang mga kasamahan. Pumayag siyang sumunod sa kanya, basta't mangako siyang hindi sasaktan ang kanyang mga kaibigan. Pinag-aralan siya ng Demon Lord at sinabing mukha siyang patas, ngunit napansin niyang mayroon pang iba sa kanya. Bigla, lumitaw ang ilang system screen na nagpapakita ng lahat ng impormasyon niya. Napagtanto niyang isa siyang dual class, napakabihira, kahit sa mundo ng mga demonyo. Kahit mababa ang kanyang stats, naniniwala siyang kaya niya itong sanay ng maayos, idineklara na siya ang napili. Iniabot niya ang kanyang kamay at matapos mag-alinlangan, kinuha niya ito. Sa sandaling hinawakan niya ito, sumigaw ito sa sakit, ngunit sinabi niyang huwag mag-alala. Isa lang itong recording ritual at hindi ito makakasama sa kanya. Isang malaking pulang enerhiya ang tumagos sa kalangitan na lumilikha ng isang dambuhalang haligi ng liwanag. Ang mga natitirang awakend ay nanood mula sa malayo, nakatitig sa haligi at nagtataka kung ano ang nangyari. At dahil doon, naglaho sa hangin ang dalawa at patuloy na nagtaka ang babaeng may pulang buhok kung ano ang nangyari. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa lalaking may lilang buhok na ginagamot ang mga sugat ni Leader Jungwoo at pinapagaling ang lahat ng mga nabugbog na awakend. Samantala, kausap ni Serena ang rescue team leader na si Seung-ho na nahihirapang tanggapin ang katotohanan na isang awakend na lalaki ang tumalo sa maraming high-level na kalaban at kinuha pa si Nori ng sabay. Sinabi ng babae na halos hindi rin siya makapaniwala at binanggit ang pangalan ng lalaki, si Taehyung. Binanggit din niya na hinahanap nito ang opisina ng Xian, na agad ikinainis ni Seung-ho. Nagtanong si Serena kung plano nilang habulin ito, ngunit binalaan niya sila na halos imposible yon dahil walang sinuman doon ang may laban sa isang halimaw na tulad niya. Samantala, bumalik tayo kina Taeyong at Nuri na magkasamang naglalakad. Nang malapit na sila sa isang gusali, nagtanong siya kung ito na ba ang lugar at kinumpirma ng kinakabahang babaeng blonde. Sa kanyang isipan, pinag-iisipan niya kung dapat ba niyang subukang babalaan ang kanyang team tungkol sa kanyang lokasyon. Pinag-isipan pa niyang ipadala ang kanyang coordinates sa sandaling iyon. Ngunit si Taehyung, na nababasa siya na parang bukas na libro, ay kaswal na nagsabing hindi na kailangang mag-abiso sa sinuman na ikinagulat niya. Ipinaliwanag niya na alam na niya ang iniisip nito at siguradong magpapadala ng tao ang kanyang kaibigang may pulang buhok. Idinagdag niya na kahit dumating pa ang mga taong iyon, madudurog lang sila na parang mga langgam. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanya at ibinagsak ang bomba, na wala na siyang paraan para makatakas dahil pag-aari na niya ito ngayon. Inutusan lang siya ng ating NC na manguna at dahil walang pagpipilian, pumayag siya. Sa nanginginig na buntong hininga, itinuro niya ang daan at tahimik siyang pinangunahan. Nang makarating sila sa isang pinto, huminto si Taehyung upang titigan ang isang larawan at sa isip ay tinawag ang kanyang lola, sinasabing pagkatapos ng daan-daang taong pag-alagala sa mga demonyong impyerno, sa wakas ay nakabalik na siya. Habang tinititigan niya ng matagal ang larawan, inamin niya sa sarili na hindi niya ito nakalimutan kahit matapos ang lahat ng panahong iyon. Pagkatapos ay inanunsyo niyang hahanapin na niya ito ngayon. Ngunit bigla may itinuro si Nuri sa loob ng opisina. Sa sobrang gulat, wasak ang buong lugar. Nang makita ang lahat ng pagkawasak, agad na nabulag sa galit si Taehyung at sumigaw na itinanong kung sino ang gumawa nito. Samantala, isang armored vehicle ang humaharurot patungo sa lugar. Sa loob nito, ibinunyag ni Leader Seung-ho na nag-imbestiga siya tungkol sa isang nagngangalang Taehyung. Kinumpirma ng mga talaan na tugma ang address ng opisina at ang pangalan. Iisang tao lang sila. Pagkatapos ay kaswal na ibinunyag ng babaeng may pulang buhok na ang buong pangalan niya ay Beyonce Taehyung at humagalpak siya ng tawa. Hindi rin napigilan ni Serena, talagang natawa sa kung paano parang isang biro ang pangalan niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng healer na may lilang buhok na ayon sa datos, si Taehyung ay literal na isang normal na estudyante lang, ni hindi man lang awaken. Bigla, naalala ni Seung-ho ang isang kamakailang laban sa pagitan ng Daega Guild at Ilsim Guild. Sa takot, napagtanto niyang mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Agad na sinabihan ng team leader sa kotse ang lahat na magmadali dahil may masamang mangyayari. Balik kay Taehyung, galit niyang tinanong kung ano ang nangyari, ngunit kinabahan si Nuri. Sinabi niyang hindi niya alam ang lahat, ngunit nagkaroon ng malaking sagupaan sa pagitan ng mga Awakened Guild. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag na kahit sinubukan ng mga tao na pigilan ang laban, maraming gusali ang gumuho. May mga taong hindi nakalabas sa oras at naipit sa ilalim ng mga guho.
Napaluhod si Taehyung sa gitna ng mga durog na bato, iniisip ang kanyang lola. Hawak ang isang litrato, tinawag niya ito ng may nakakadurog pusong kalungkutan. Nagbalik sa kanyang isipan ang kanyang pagkabata, yakap-yakap niya ito habang pabirong nagrereklamo ito tungkol sa kanyang timbang. Nagsikap siya at nangako ang batang puno ng pag-asa na magkakaroon sila ng mas magandang tahanan balang araw. Ngunit pagbalik sa kasalukuyan, nadurog ang kanyang puso, iniisip kung gaano siya kasabik na muling makasama ito. Pinanood siya ng babaeng blonde mula sa malayo, ramdam ang bigat ng kalungkutang ipinapakita niya. Isang madilim at mabigat na aura ang nagsimulang bumalot sa kanya habang tinatanong niya kung sino ang may kagagawa ng lahat ng ito. Galit na galit, tinanong niya kung sinong mga sawimpalad na kaluluwa ang naglakas loob na saktan ang nag-iisang pamilyang natitira sa kanya. Umabot sa sukdulan ang kanyang galit habang tinatanong kung anong uri ng mga halimaw ang makakagawa ng ganito. Pagkatapos ay huminto siya, may naramdaman. Formal na nagpakilala si Leader Seung-ho bilang bahagi ng White Tiger Intelligence Service. Yumuko siya at nakiusap na makipag-usap, iniisip sa sarili na sa lahat ng enerhiyang nararamdaman niya mula sa lalaki, tiyak na Class A si Taehyung. Ngunit sinabi lang ni Taehyung na hindi maganda ang pakiramdam niya at sinabihan ang lahat na umalis sa kanyang dinadaanan. Iginigiit ni Seung-ho, ipinapaliwanag na ang mga may pananagutan ay mula sa Society of the Awakened, ngunit hindi pa isinisiwalat ang kanilang pagkakakilanlan. Malamig na sumagot si Taehyung, iyon lang, at tumalikod para umalis, na ikinalito ni Seung-ho. Pagkatapos ay inanunsyo ni Taehyung na diretso siyang pupunta sa Society of the Awakened. Nagulat, nagtaka si Seung-ho kung seryoso ba ang lalaking ito na harapin silang mag-isa, ngunit sumingit si Serena, sinasabing baka kaya niya talaga. Nang mapagtanto kung gaano kaseryoso ang banta, inutusan ni Seung-ho ang kanyang team na kumilos at pigilan si Taehyung sa anumang paraan. Nagreklamo ang mga miyembro ng squad, inis na kailangan nilang pigilan ang isang kung sinong lalaki lang. Kinutya ng lalaking nakabiyani ang sitwasyon, sinabing kung awaken talaga si Taehyung, hindi siya dapat maging problema, at binato siya ng maraming bato. Ngunit agad na nadurog ang mga bato, ni hindi man lang nagalusan si Taehyung. Nagkomento ang team na mukhang malakas talaga ang target. Pagkatapos ay sumugod ang isa pang awakened member at umatake gamit ang isang dambuhalang armas, ngunit hindi man lang ito naramdaman ni Taehyung na nakatayo lang doon na may blangkong ekspresyon habang hawak ang armas ng walang kahirap-hirap. Sa isang mabilis na kilos, ibinato niya ang lalaki sa malayo. Agad na sumigaw ang lalaking nakabini sa lahat na huwag nang umatake. Pagkatapos ay gumamit si Taehyung ng isang invisible na harang para salagin ang isa pang atake, at ibinagsak sa lupa ang lalaking nakabiyani ng isang di nakikitang puwersa habang inuutusan sila ni Taehyung na tumabi. Nang makita ang eksena, binalaan ni Serena ang iba na wala silang pag-asang pigilan ang isang tulad niya. Dahil talo na ang buong team, sinabi niyang hindi siya nag-exaggerate nang banggitin niyang kaya niyang puksain ang buong asosasyon. Napapalibutan ng madilim na aura, nagtaka ang leader kung paano mapipigilan ng sinuman ang isang halimaw na tulad niya. Bigla, isang kamay ang humawak sa kapa ni Taehyung, sinusubukang pigilan siya. Ang babaeng blonde ito, tinatawag siyang master, at nakiusap na huwag ituloy ang kanyang plano. Tinanong ni Taehyung kung naglalakas loob ba talaga siya, bilang kanyang alagad, na suwayin ang kanyang mga utos. Naalala niya ang recording ritual na ginawa niya para itatak ang kanyang kaluluwa sa kaluluwa nito, ipinapaliwanag na dahil dito, dapat siyang sumunod ng kusa at hindi siya kailanman ipagkakanulo. Ngunit mas malakas ang kanyang kalooban kaysa sa inaasahan. Ikinatwiran niya na may mabubuting tao sa society at sinabing walang tigil silang lumalaban para protektahan ang lahat kahit na tinatawag silang kaaway ng mga tao. Sabi niya, lumalaban sila para sa mga hindi nila nailigtas at naintindihan niya ang kanyang sakit. Habang lumuluha, sinabi niyang sobrang lungkot ng lahat at masakit din ang puso niya. Nagmamakaawa siyang tumigil na ito dahil ginagawa ng mga tao sa labas ang lahat para maiwasan ang mas marami pang trahedya. Nang marinig ito, kumalma si Taehyung at nagtaka kung bakit pa siya bumalik sa mundong ito. Nagbalik sa isip niya ang alaala ng kanyang lola na nagsasabing hindi niya kailangang maging pinakamagaling sa eskwela o sa sports. Kailangan niya lang maging mabuting tao para tulungan ang mga nangangailangan. Naantig, marahang hinaplos ng Demon Lord ang ulo ng babaeng blonde at nagpasalamat. Patuloy niya itong hinahaplos at ipinaliwanag na dahil sa kanya, naalala niya ang tunay na dahilan ng kanyang pagbabalik. Naalala niya na ang tanging dahilan kung bakit niya tiniis ang lahat ay para makabalik at makasama ang kanyang lola. Habang nakatingin sa mga guho, nang hinayang siya na huli na ang lahat para sa taong labis niyang minahal. Pagkatapos ay idineklara niyang poprotektahan niya ang mundong ito tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang lola. Napangiti ng malapad ang babaeng blonde at sumang-ayon sa lahat ng sinabi niya, pero agad niya itong pinagalitan, ipinaalala na hindi na sana ito buhay kung hindi siya nagpakita ng awa. Pagkatapos ay hinarap niya ang natalong team at sinabing hindi na niya hahabulin ang society, pero sa isang kondisyon. Nalito ang team, kaya nagtanong ang leader kung anong kondisyon. Itinaas ni Taehyung ang isang kumikinang na bagay at isiniwalat ang mga kondisyon.
Kailangan nilang hanapin ang pumatay sa kanyang lola sa loob ng 3 araw. Lumipat ang eksena sa isang malaki at nakakatakot na gusali, ang Regional Intelligence Service RAI. Sa loob, isang matabang lalaki ang tumatakbo sa mga pasilyo, isinisigaw ang pangalan ni Team Leader Kang na parang nakasalalay dito ang buhay niya. Sa wakas ay natagpuan niya ito at nagsimulang magpanik, minumura ang lalaki dahil sa pagkawala nito sa kanila. Patuloy siyang sinisermunan ng chief, sinasabing dapat bumalik na siya at i-report na ang lahat. Humingi ng paumanhin si Seung Ho, ipinaliwanag na abala siya sa paglilinis ng pinsala, pero gusto ng chief ng sagot kung paano nila mapipigilan ang isang level 6 na kalaban. Sinabi ni Seung Ho na magpapaliwanag siya mamaya, pero may mahalaga siyang sasabihin na agad namang nagpa-curious sa chief. Pagkatapos ay napansin niya si Tai Hyung at diretsahang tinanong kung awaken ba ito. Ipinaliwanag ni Seung Ho na isa siyang bagong awaken na natagpuan lang nila sa lugar ng pinangyarihan. Tinanong ng chief kung hindi pa siya rehistrado, pagkatapos ay inutusan silang itest at irehistro siya sa lalong madaling panahon na labis na ikinabahala ni Seung Ho at Serena. Narinig ng Demon Lord ang lahat at, sa mayabang na tono, tinanong kung seryoso ba silang gusto siyang itest. Bahagya siyang napangiti na parabang totoong naaaliw. Sa susunod na eksena, nasa isang siksikang pasilyo sila, magkakatabi ang mga tao. Nagrereklamo ang ating bida tungkol sa dami ng tao, pero ipinaliwanag ni Serena na karamihan sa kanila ay narito sa pag-asang maging awaken. Naiinip na siya at nagtanong kung inaasahan ba nilang maghihintay siya. Nagpanik siya at tumakbo sa reception, iniisip na kung mapipilitan siyang maghintay, baka may masamang mangyari. Sinabi niya sa receptionist na galing sila sa White Tiger team. Kinumpirma ng staff kung para ba ito sa power measurement ni Mr. Biontai Taeyong, pero itinuro ang mahabang pila at sinabing maraming naghihintay at kailangan nilang maghintay ng 1 o 2 oras. Agad na namula sa galit ang mga mata ni Taeyong. Lumabas ang madilim na aura at tinanong niya kung talaga bang naglakas loob silang paghintayin siya sa likod ng mga walang kwentang tao. Isang lalaki sa pila ang sumagot at sinabihan siyang maghintay tulad ng iba, pero agad na natigilan sa takot dahil sa matinding pressure mula sa ating Demon Lord. Nang may buong pandidiri, inutusan ni Taeyong ang lahat na tumabi sa kanyang daan. Namutla ang receptionist. Sinabi ng ating bida na sayang lang sa oras ang pagsukat sa mga hamak na nilalang na ito. Habang pinapakalma ni Nuri ang isang takot na lalaki sa malapit, sinabi ni Taeyong na i-classify siya ngayon din kung may lakas sila ng loob. Nagsibagsakan ang mga tao dahil sa pressure, at nagpanik ang chief habang nagrereklamo na ipinadala nila siya para sa isang test at mayon ito ang nangyayari. Umuwol siya na mahalaga ang mga awakened individuals at hindi nila kayang magkaroon ng ganitong kaguluhan. Ang babaeng blonde, habang nakangiti, ay nagsabing maswerte pa nga sila at hindi niya ito tinuluyan. Sinabi niya na mabait pa nga ang kanyang master at hindi nanakit ng sinuman ng malubha. Nagtataka ang matabang chief kung anong klaseng halimaw ang lalaking ito para magdulot ng ganitong reaksyon. Lipat sa testing room. Lumapit si Taeyong sa evaluation sphere. Ipinaliwanag ng isang empleyado na dahil isa siyang magic type, kailangan niyang atakihin ang sphere gamit ang kanyang pinakamalakas na abilidad. Iniisip ni Taeyong nakatawa-tawa na gamitin ang buong lakas sa isang hamak na magic stone. Nagpasya siyang gumamit lang ng sapat na lakas at sinabing sumabog, pero walang nangyari. Nalilito siya kung bakit hindi gumagana ang magic na may halong mana. Mula sa control room, sinabi nila sa kanya na huwag magpanik at subukang mag-relax. Mas lalo siyang nainis doon. Ikinuyom niya ang kanyang kamao, galit na galit. Pagkatapos ay ginamitan niya ito ng purong lakas, sinuntok ang sphere ng buong puwersa, habang inuulit ang salitang sumabog. Bigla na lang, sumabog ang sphere sa isang malakas na pagsabog ng enerhiya. Literal itong naglaho. Nayanig ang operator, nanginginig na nagpasalamat at sinabing magpapatuloy sila sa susunod na mga test, pero pinutol niya ito. Sinabi niyang walang kwenta dahil wala namang makakasukat sa kakayahan niya sa mga laruan nila. Naiinis siya at sinabing gusto lang niya ang mga resulta. Pagkaraan ng ilang sandali, hiningi ng chief ang mga resulta mula sa babaeng operator at inabutan siya nito ng isang tab. Ipinapakita sa screen ang Class A. Kalaunan, nakaupo ang bida at si Nuri sa isang cave. Humingop siya ng green tea at nagreklamong sobrang pait. Inalok ni Nuri ang kanyang inumin at sinabing pwede siyang umorder ng isa pa. Tinanggap niya ito, humigop at bahagyang namula dahil gusto niya ang lasa. Tinanong niya kung ano ang kanyang type. Sinabi niyang baka magical type siya na ikinalito nito. Ipinaliwanag niya na strength enchantment lang ang ginagamit niya sa buong panahon, hindi ang tunay niyang magic. Bigla niyang naalala ang isang mensahe na nagsasabing limitado ang kanyang magic sa labas ng Demon Realm. Nagulat si Nuri. Nang mapagtantong limitado pala ang magic dito, naisip niya siyang parang isang circus magician at agad niya itong pinagalitan. Nabasa niya ang iniisip nito. Iniisip niya na ang pagsumo ng kanyang kastilyo ay sisira sa buong gusali kaya hindi pwede. Tapos tinawag ng chief ang pangalan niya. Lumingon si Taeyong at kinakabahang inanunsyo ng nakatataas ang pinal na hatol. Siya ay Class S, ang kauna-unahan sa bansa. Natulala si Nuri. Sinabi ni Taeyong sa chief na huwag na siyang bulahin at diretsuhin na siya.
Nauutal na sinabi ng chief na ipapaliwanag niya ang lahat, pero pinutol ulit siya ni Tae-hyung at tinanggihan agad ang alok na ikinataranta nito. Sinabi ng chief na ang pagsali sa media ay maaaring magbigay sa kanya ng kasikatan at maraming pera. Naiinis si Tae-hyung at sinabing hindi problema ang pera, kaya niyang kunin ito kahit kailan. Dapat magpasalamat na lang sila na tumutulong siya kahit kaunti. Idinagdag niya na tutulong lang siya kung susundin nila ang lahat ng kanyang kondisyon. Si Seung-ho, habang pinagpapawisan, ay napagtantong kailangan niyang makahanap agad ng isang kriminal. Sa kabilang banda, ang kriminal na iyon ay nasa bahay at nagmamayabang na walang sinuman ang makakahuli sa kanila. Isang itim na kotse ang naghatid sa bida at kay Nuri sa isang ligtas na lugar. Sa loob, sinabi ni Seung-ho na naintindihan niya at hindi niya isisiwalat ang ranking ni Tae-hyung. Naghahanda sila ng isang ligtas na lokasyon para sa kanya at sa kanyang alagad. Habang pinapanood ang pag-alis ng kotse, nagtatampo ang chief na hindi nila maaaring isapubliko ang unang class ng bansa. Ipinaliwanag ng babaeng may pulang buhok na ang pagkakaroon ng isang class la ay ganap na magbabago sa balanse ng kapangyarihan sa mundo. Napabuntong hininga ang nakatataas na kung malalaman ng mga tao ang tungkol sa kanya, mas mararamdaman nilang ligtas sila. Diretsong lumipat ang eksena sa ating bida at kanyang alagad na humihinto sa isang napakagarang mansyon. Naglakad sila sa isang mahabang hardin, dumaan sa isang malaking pool, at nagtungo sa napakalaking bahay. Literal na natulala ang babaeng blonde sa kung gaano kalaki ang lahat, pero ang Demon Lord ay parang, bahala na. Hindi man lang ito umabot sa kanyang kastilyo, bagamat inamin niyang hindi naman ganun kapangit ang lugar. Makalipas ang 3 araw, nagpakita ang leader ng White Tiger team sa mansyon para bumisita. Habang papalapit siya sa pinto, nakarinig siya ng mga kakaibang ingay sa loob at nalito, nag-iisip kung may labanan bang nagaganap doon. Bahagyan niyang itinulak ang pinto para sumilip sa loob at alamin kung ano ang nangyayari. Sa loob, nakita niyang wasak na wasak ang training room habang nakaupo sa sahig ang babae. Patuloy siyang tinutulak ng bida, sinasabihan siyang sugurin siya ng buong lakas. Nakikinig siya, hinawakan ang kanyang mga espada, at sumugod sa kanyang master. Sa wakas ay napagtanto ng team leader na nasa gitna sila ng matinding pagsasanay. Pinagkrus ng babaeng blonde ang kanyang mga espada at tumalon patungo sa kanyang master, handang-handa ng umatake. Bumagsak siya mula sa itaas, humahampas ng malakas, pero nakatayo lang doon si Tae-hyung at nanonood. Ibinagsak niya ang kanyang mga espada sa kanya, pero kaswal niya itong sinalo gamit ang kanyang mga kamay, na labis nitong ikinagulat. Tapos pinatalsik niya ito sa kabilang dulo ng kwarto. Dumulas siya sa kanyang mga tuhod na parang gaganti, pero napadaing siya ng mahina sa sakit. Nagpa siya ang binata na tapos na ang training sa araw na yon. Sinabi niya na kahit mahina pa ito, gumagaling na siya, kaya kailangan niyang magpatuloy sa pagsasanay ng walang tigil. Pagkatapos ay naisip niya sa sarili na kung gusto talaga nitong maging alagad niya, kailangan niyang umabot sa class la. Ipinaalala ni Nuri sa kanya na ngayon ang deadline na itinakda niya, na labis na ikinakaba ni Seung-ho na nagtatago pa rin sa pinto. Tinanong ng babae kung seryoso ba siyang papatayin sila, at sinabi niyang binigyan na niya sila ng sapat na oras. Ikinatwiran niya na mahalaga pa ring mga buhay ang mga taong iyon, at hindi niya dapat gawin yon. Napahinto siya sa kanyang mga salita, dahil ilang siglo na siyang walang narinig na nagsabi ng ganoon. Naalala niya ang Demon Realm kung saan walang halaga ang buhay, at ang tanging batas ay ang mabuhay. Tiniyak niya sa kanya na hindi ito magiging isang walang kabuluhang pagpatay. Ito ay paghihiganti para sa kanyang lola at isang babala para hindi na ito maulit. Idinagdag niya na kahit may ilang inosenteng tao ang mamatay, mas marami namang maliligtas ang aksyon na ito. Sumang-ayon siya, at napagtanto niyang lumambot na siya mula nang dumating sa mundong ito. Biglang pumasok ang team leader na sumisigaw na hindi na niya kayang makinig pa sa kanilang usapan. Sinabi niyang may ide-deliver lang siya, at nagreklamo ang binata na pwede naman siyang tumawag na lang. Nahihiya, ipinaliwanag ng leader na gusto niya itong personal na iabot. Napansin din niya na ibang-iba na ang hitsura ng babae ngayon at nagtataka kung dahil ba ito sa pagiging alagad niya ng binata. Nairita, sinabi ng Demon Lord na ayaw niyang magsayang ng oras, kaya muling humingi ng paumanhin ang leader. Inabot niya ang isang folder at sinabing nasa loob ang resulta ng investigasyon tulad ng ipinangako niya. Binuksan ng binata ang file at nalaman na ang mga salarin ay ang Ilsim Guild, isang lumanggang na nag-awaken matapos magkaroon ng kapangyarihan ang kanilang leader. Sila ay malulupit pa ring mga kriminal na nagpapahirap sa mga normal na tao, pero hindi sila magalaw ng White Tiger team dahil konektado ang guild sa asosasyon. Isinara ng Demon Lord ang folder at sinabing, may mga basura talagang ganyan kahit saan, at sa totoo lang, maswerte sila. Sinabi niya na pwede nang mag-relax ang leader at hayaan siyang gumawa ng maruming trabaho. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang alagad at tinanong kung naintindihan ba nito ang kailangang mangyari. Nalito ang babaeng blonde ng isang segundo, pero pagkatapos ay naintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Sinabi niya sa kanila na maghintay dito dahil malapit na ang kanyang paghihiganti. Samantala, nagdiriwang ang leader ng Ilsim Guild na si Kim Gilte sa pagsakop ng isa pang teritoryo.
Kinukutya niya ang National Intelligence Service dahil pakiramdam niya ay hindi siya magagalaw. Bigla na lang, isang malaking pagsabog mula sa langit ang tumama sa gusali. Sa loob, naging magulo ang lahat habang nagtatakbuhan ang mga gwardiya para protektahan ang kanilang leader. Nagtakbuhan sila palabas habang galit na nagtatanong si Guilte kung sino ang naglakas loob na atakihin sila. Tumingala sa langit ang mga miyembro ng guild na lubos na takot. Isang nag-aapoy na mensahe ang lumitaw na nagsasabing pagbayaran nila ang kanilang mga kasalanan. Agad silang nagpanik, sumisigaw para sa kanilang leader, at itinuturo ang isang bagay sa gitna ng apoy. Habang nakalutang sa himpapawid, mahinahong tinanong ng Demon Lord kung sila ba talaga ang Ilsim Guild. Inutusan niya silang aminin ang kanilang mga kasalanan at yumuko hanggang sa mabali ang kanilang mga buto, nang angakong papatayin sila ng walang sakit pagkatapos nilang gawin yon. Ang mga miyembro ng guild ay takot na takot. Itinuro ng leader ang Demon Lord at sumigaw na siya ang may kasalanan at idineklara na papatayin siya ng kanyang guild. Iniisip ng isang miyembro na ito na ang kanyang malaking pagkakataon para tumaas ang ranggo at sumugod habang sumisigaw ng mga insulto. Bumaba ang Demon Lord mula sa langit, tinitingnan silang lahat ng may purong pandidiri. Malakas siyang lumapag, sinasabihan sila na ito na ang kanilang huling pagkakataon bago siya tumigil sa pagpapakita ng awa. Nagpanik ang mga kriminal, nagtataka kung anong klaseng halimaw ang kinakaharap nila. Isang duwag ang nagpa siyang tumakas at sumigaw na ayaw na niya sa kabaliwang ito. Pero tinanong ni Taehyung kung sino ang nagsabing pwedeng tumakbo. Ibinato niya ang isang bakal na poste diretso sa lalaki, na agad nitong ikinamatay. Natigilan ang leader, takot na takot sa kung gaano kalupit pinatay ang kanyang tauhan. Sinabi ng Demon Lord na sanay madali lang ang kanilang pagkamatay, pero wala silang lakas ng loob. Si Guilte ay hindi makapagsalita at takot na takot sa malahalimaw na aura ng bida. Agad niyang iniwan ang kanyang guild at sinabihan silang lumaban na lang. Tumawa ang lalaki sa kung gaano kaawa-awa ang leader sa pag-abandona sa sarili niyang mga tauhan. Iniisip niya na hindi mas mabuti ang mundong ito kaysa sa mundo ng mga demonyo at nagpakawala ng isang malaking pagsabog na yumanig sa lahat. Ipinakita ang lugar na wasak, basag ang lupa, at sirang-sira ang mga pader. Sa ibang lugar, nag-activate ang safe room, nagsara ang mga bintana, nag-lock ang mga pinto. Ipinaliwanag ng Alipores na ang kwarto ay gawa sa mga mahiwagang hiyas, kaya hindi gagana ang mga normal na atake. Nagalit ang leader. Iniisip na parusa ito para sa isang palpak na trabaho. Kinakabahang tinanong ng kanyang Alipores kung gaano karaming tauhan ang natitira at inaming pinalayas na niya ang lahat. Bigla, ilang miyembro ng guild ang nagtipon sa labas, pinalalakas ang loob ng isa't isa, sinasabing kaya nilang talunin ang isang Class A. Nakita nila ang nanghihimasok at isa ang nagpanik, sumisigaw na sobrang lakas ng lalaki. Napagtanto nilang isa siyang mataas na antas na awaken at sabay-sabay siyang sinugod. Napangisi ang Demon Lord, gusto ang hamon at sinabihan silang sabay-sabay siyang sugurin. Sinalubong niya sila at walang kahirap-hirap na nilipol habang sumisigaw sila sa takot para humingi ng tulong. Sa loob ng safe room, nakikinig ang leader at ang kanyang mga alipors na may matinding takot. Natahimik ang leader, malalim na nag-iisip tungkol sa isang bagay. Sa labas, nagpasabog ang lalaki at kaswal na nagtanong kung nakatulong ba yon. Naglakad siya sa gitna ng pagkawasak patungo sa kanilang pinagtatabuan. May malamig na ekspresyon, sinabi niyang laging napupunta sa mga pader ang mga daga. Natulala ang mga alipores, hindi makapaniwalang isang tao lang ang tumalo sa napakaraming awaken ng mag-isa. Gumapang siya sa bintanang salamin at desperadong kinalampag ito, sumisigaw na ayaw niyang mamatay, pero hindi gumagalaw ang harang. Hinawakan siya ng Demon Lord sa liig at tinanong kung bakit siya takot mamatay gayong masaya siyang pumatay ng mga inosenteng tao. Pagkatapos ay dinurog niya ang ulo ng lalaki at agad itong tinapos. Nanginginig ang leader ng guild, tinatawag na halimaw ang lalaki. Malamig na sumagot ang Demon Lord na dumating lang siya para sa kabuang paglipol ng guild. Humingi siya sa leader ng isang magandang dahilan para hindi siya patayin ngayon din. Nagsinungaling ang lalaki at sinabing self-defense ang lahat, pero alam ni Taehyung ang totoo. Isiniwalat niya ang kasinungalingan, sinasabing sila ang umatake nang walang binibigay na pagkakataon. Natulala ang leader, alam niya, at nagsimulang isipin na nagbibiro lang siguro ang lalaki. Pagkatapos ay sinubukan niyang palakasin ang kanyang loob, sinasabing siya ang leader ng guild at papatayin niya ang bida kahit na ikaputol pa ng kanyang braso. Sumugod siya at sumuntok sa mukha ni Taehyung, pero walang nangyari. Nagalit ang leader nang mapagtanto niyang hindi man lang ito nag-iwan ng marka. Habang nagniningning ang mga mata, sinabi ni Taehyung na bibigyan niya ito ng isang buong minuto para patuloy na subukan. Nawala sa sarili ang leader at sumigaw na hindi na niya kaya. Sunod-sunod siyang sumuntok, pero bawat tama ay nahaharangan ng isang hindi nakikitang harang. Pinapanood siya ng lalaki na parang nanonood ng natutuyong pintura, iniisip na imposibleng matalo siya ng basurang tulad nito. Pagkatapos ay naalala niya ang kanyang lola, ang buong dahilan niya sa pagbalik dito. Sumigaw ang leader na masasaktan na siya sa susunod na suntok, pero bago pa man niya ito maitama, biglang naputol ang kanyang braso, malinis.
Nakatayo lang ang Demon Lord habang humahagulhol sa sakit ang lalaki, sumisigaw na hindi pa tapos ang 1 minuto. Tumingin si Taehyung sa kanya at sinabing nagbago na ang isip niya. Sinabi niya sa lalaki na tatapusin na niya ito ngayon, at sisiguraduhin niyang mararamdaman nito ang lahat ng posibleng sakit. Nagmamakaawa ang leader para sa tulong, tinatanong kung bakit pa pinapansin ng bida ang kanilang pagkamatay. Ipinangako niya ang lahat, desperadong mabuhay. Pero lahat ng pwede niyang lapitan ay patay na sa kamay ng lalaki. May purong takot sa kanyang mga mata, na pagtanto niyang wala nang natitira para iligtas siya. Patuloy siyang nagmamakaawa ng tulong hanggang sa sandali ng kanyang kamatayan. Makalipas ang ilang sandali, ang buong gusali ng guild ay napalibutan na ng police tape. Tumingin ang hepe sa paligid ng gulo at sinabing hindi talaga nagpigil ang lalaki. Mukha siyang stressed, sinasabing kahit malala na ang sitwasyon, may paparating pang isang problema. Ipinaliwanag niya na hindi lang basta magpapalamig at babaliwalain ito ng Awakened Association. Sinabi ng isa sa mga miyembro na hindi lang ito basta pagpatay. Isa itong malaking massacre, at kinuwestiyon niya kung paano nila maipagkakaila na walang halaga ang ganitong antas ng karahasan. Sa loob ng isang meeting room, nagtatalo na ang mga tao kung paano parurusahan ang isang S-Class Awakened. May nagsabing hindi nila maaaring payagan na maging uso ang vigilante justice sa bansa, pero binaliwala iyon ng pinuno ng pulong at nag-iba ng paksa. Sinabing may mas malaking issue, ang biglaang pagdami ng mga portal. Sinabi niyang may malaking pagtaas kamakailan, 12 portal mayong linggo lang, at malalakas na halimaw ang lumalabas. At ang pinakamalala ay wala pang hunter na nakakatalo sa kanila. Sa kabutihang palad, mayroon silang isang S-class sa kanilang panig, at nagtiwala siya sa lalaki na kayanin ito. Pero sinabi rin niya na hindi pwedeng gawin lang ng bata kung anuman ang gusto niya. Sa sandaling iyon, nagpanik ang hepe nang hilingin ng leader na humingi ng tawad ang lalaki sa nangyari. Agad na pagtanto ng lalaking may salamin na seryoso ang leader at humingi ng paumanhin. Kumalma ng kaunti ang leader at sinabing naiintindihan niya ang pagkadismaya ng lahat sa buong sitwasyong ito na hindi pa nangyari dati. Ipinaliwanag niya na nakikipag-ugnayan sila sa isang puwersang hindi makontrol at ngayon ang kapalaran ng buong bansa ay nasa kanilang mga kamay. Samantala, naliligo lang ang bida. Sa salamin, nakita niya ang kanyang lingkod na tinatapos ang mga gawain nito. Nagpa siya ang blonde na kailangan niyang labhan ang mga damit ng kanyang amo. Pero nang buksan niya ang kanyang aparador, agad siyang natigilan. Lahat ng nasa loob ay pare-parehong damit. Nagreklamo siya na halatang walang common sense ang ahensya. Kumuha siya ng pamalit na damit, pumunta sa kanyang amo, pero bigla siyang sumigaw sa gulat. Pinapatuyo ni Taehyung ang kanyang buhok gamit ang tuwalya, at tinanong niya kung bakit siya sumisigaw. Pulang-pula, tinanong niya kung bakit siya lumabas ng banyo ng ganoon. Pautal-utal, inabot niya sa kanya ang mga damit at nagmakaawang payagang umalis agad. Tumakbo siya palabas, at naisip lang niya kung gaano kapabaya ang kanyang tauhan. Kalaunan, magkasama silang naupo sa hardin at ninamnam ang araw. Tahimik siyang pinanood ni Nuri, iniisip na ilang araw na siyang tahimik at tila walang laman pagkatapos ng kanyang paghihiganti. Naisip niya kung ano ang maaari niyang gawin para mapasaya siya kahit kaunti. Tapos bigla, may naisip siya at humarap sa kanya na may masayang mukha. Ngumiti siya, lumapit, at iminungkahing mag-shopping sila ng magkasama. Mukha siyang nagulat at inulit ang mungkahi niya sa kanyang isipan. Sinabi niyang kailangan naman nila ng mga bagong damit at mukhang interesado siya sa ideya. Sobrang saya ni Nori nang marinig ang sagot niya. Sinabi niyang maghahanda na siya, pero sinabi niya sa kanya na may problema. Nag-alala, nagpanik siya at naisip ang masama, pero sinabi lang niya na wala na siyang pera. Inalok ni Nuri na pahiramin siya, pero agad siyang tumanggi. Pagkatapos ay nagpatawag siya ng isang lilang kristal at sinabing hindi nang hihiram ng pera ang isang alor. Hawak ang hiyas, ipinaliwanag niya na ang pagbebenta nito ay magbibigay sa kanila ng higit pa sa sapat na pera. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa isang mataas na gusali sa sentro ng lungsod. Ipinaliwanag ng babae na iyon ang trading market ng National Intelligence Services, kung saan hindi lang mga ahente, kundi pati mga awakened na individual ay nakikipagnegosyo. Pagpasok nila, isang masayang attendant ang bumati sa kanila at nagtanong kung ano ang gusto nilang ibenta. Sinabi niyang kailangan niyang makita muna ang item para suriin ito, pero nang makita niya ang lilang kristal, natigilan siya sa gulat. Kinakabahan, hiniling niya sa kanila na maghintay habang tumatawag siya. Tinawagan niya si Mr. Park, sinabing may gustong magbenta ng isang pambihirang hiyas, at masayang sinabi na ang laki nito ay hindi normal. Makalipas ang ilang minuto, kasama nila ang lalaki sa kanyang opisina, ipinakilala ang sarili bilang si Park Sun-ho mula sa Sales Division, at tinanggap sila. Nagtaka siya kung bakit narito ang isang ahente ng intelligence service kasama ang kung sino lang na lalaking ito. Pagkatapos ay basta na lang inilapag ng bida ang napakalaking kristal sa mesa. Natigilan si Park Sun-ho at hindi makapaniwala sa laki. Nagtanong tungkol sa antas nito, hiningi ng bida ang kanilang alok habang ang lalaki ay patuloy lang na nakatitig. Humingi ng paumanhin si Sun-ho at sinabing ang pagbili ng isang bagay na ganoon kalaki ay mangangailangan ng pambansang budget. Naiinis, kinuha pabalik ng binata ang kristal na may pandidiring tingin.
Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang basagin ang malaking hiyas sa mas maliliit na piraso. Nagulat ang sales guy habang tinanong ng lalaki kung sapat na yon. Nagtaka si Park kung paano masisira ng sinuman ang mga mahiwagang bato at sinabing kahit ang maliit na pirasong ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Sinabi niyang mabibili niya ito ngunit kailangan niya ng oras upang makalikom ng pera. Mukhang dismayado ang bida at sinabing ang pinakamalaking trading market sa buong bansa ay wala man lang sapat na pera. Sumingit si Nuri at nagtanong kung maaari man lang silang magbayad ng isang bahagi ng pauna. Sinabi ng lalaki na ito ay isang sitwasyong hindi pa nangyari dati at ipinaalala ng babae sa kanya na nakikita sila ng malaki mula sa mga bato pa rin. Tapos gumawa siya ng alok. Kung magbabayad siya ng 1,000,000, ngayon din tatanggapin nila. Tinitigan siya ng bida habang iniisip kung paano siya naglakas loob na makipagnegosasyon ng ganoon. Dahil sa pressure, pumayag si Park at inisip na ang lalaking nasa harap niya ay isang mabangis na hayop. Ilang sandali lang, pumasok na ang 1,000,000 transfer sa account ni Taeyong. Nang makumpirma ang bayad, umiti si Nuri at sinabing maaari na silang mag-shopping. Habang naglalakad sa kalye, iminungkahi niyang tingnan muna ang mga damit ng amo, tuwang-tuwa sa ganda ng nakuha niyang deal. Samantala, sa opisina, galit na galit si Mr. Park, nagrereklamo kung paano naglakas loob ang mga uod na yon na gawin yon sa kanya. Hindi siya makapaniwala na pinagsamantalahan nila ang isang taong itinuturing ang sarili na elite. Galit na galit, kinuha niya ang kanyang telepono at nanumpa na ipapakita niya sa kanila ang tunay na kapangyarihan ng pera. Tumawag siya sa isang tao at sinabing mayroon siyang mga masasamang loob na gusto niyang asikasuhin. Sa malayo, masayang nag-enjoy ang bida at ang kanyang tauhan sa kanilang shopping nang biglang naging kulay lila ang kalangitan at kumidlat sa lahat ng dako. Isang masamang lilang aura ang bumalot sa kalangitan ng lungsod na nakakuha ng atensyon ng lahat. Nanatiling masaya ang babae, hinahangaan ang mga magagarang tindahan ng damit. Itinuro niya ang isa at hiniling sa kanyang amo na samahan siya, ngunit sinabi niya sa kanya na pumili muna siya dahil wala siyang kailangan. Agad siyang tumanggi, sinabing ngayon ay araw para ayusin ang kanyang wardrobe. Hinawakan niya ang kanyang braso at hinila siya papasok, iginigiit na magbibihis siya ng maayos ngayon. Tahimik lang siyang pinanood, medyo nagulat sa kanyang katapangan. Naisip niya na habang mas pinagmamasdan niya ito, mas lalo siyang humahanga. Tinignan niya ang kamay nitong nakahawak sa kanyang mga daliri at nagpatuloy sa pag-iisip na habang mas binibigyan niya ito ng pansin, mas lalo itong nagiging kakaiba. Dumating sila sa isang magarang tindahan ng damit na tinatawag na Mori. Sa pasukan, isang maayos na bihis na empleyado ang yumuko at nagtanong kung may hinahanap silang partikular. Itinuro ni Nuri ang mga damit na may kasabikan at sinabihan siyang bihisan ang kanyang amo mula ulo hanggang paa sa pinakamagagandang bagay na mayroon sila. Umungol ang bida tungkol sa kung gaano ito kainit. Samantala, ang masamang portal na iyon ay patuloy na lumalawak at naglalabas ng lilang enerhiya sa buong lungsod. Di nagtagal, bumalik ang mga empleyado ng tindahan at sinabing tapos na sila. Natulala ang babae, lubos na namangha sa bagong anyo ng kanyang amo. Suot ang bagong damit, sinabi ng bida na hindi siya sanay sa mga damit na tulad niyon. Nahihiya, tinanong niya kung ano ang iniisip nito. Namumula at nauutal, sinabi niyang napakagwapo niya talaga, nanunumpa na seryoso siya at mukha siyang kahanga-hanga. Sinabi niyang hindi na siya makapaghintay na sabihin sa lahat na siya ang kanyang amo. Inayos niya ang kanyang kwelyo, hindi pa rin komportable, at sinabing maaari na silang umalis. Tinanong niya kung ayaw niyang tingnan ang salamin, ngunit sinabi niyang hindi niya kailangan. Mas mahalaga ang opinyon niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na oras na para bilhin ang kanyang mga gamit. Namumula ng husto, inisip niyang nagustuhan niya ang damit at nakuha niya mismo ang gusto niya. Hinimok niya siyang magmadali at masaya siyang sumang-ayon. Pagkatapos ng ilang sandaling pamimili, huminto silang dalawa sa isang cave para magpahinga at kumuha ng inumin. Hawak ang lahat ng shopping bag na may malaking ngiti, mukhang lubos na nasisiyahan ang babae sa kinalabasan ng lahat. Biglang nanlaki ang mga mata ng dalaga dahil may nakita siyang sobrang kakaiba sa kalangitan ng lungsod. Tumingala siya, lubos na nagulat sa kung anumang biglang lumitaw sa itaas nila. Natigilan ng dalawa, nakatitig sa napakalaking lilang portal na literal na lumitaw mula sa kawalan sa buong lungsod. Lahat ng tao sa kalye ay natigilan, lahat ay nakatitig sa nakakatakot na bagay na ito. Nagtanong ang blonde kung ano yon at kinumpirma ng kanyang amo na, isang gate ang kabubukas lang. Ngunit itinuro ng binata na ito ay isang uri ng portal na hindi pa niya nakikita dati. Sa loob ng portal na yon, isang nakakatakot na pulang nilalang ang dahan-dahang nagsimulang gumapang palabas. Isang higante at nakakatakot na mata ang sumisilip sa lungsod mula sa loob ng dimensional rift. Nagsimulang magpanik ang babae, sinasabing ang isang gate violation na nangyayari nang walang babala ay seryosong masamang balita. Namutla ang kanyang mukha nang mapagtanto niyang ganap na hindi kilala ang portal na ito. Ipinaliwanag niya na ang mga portal na tulad nito ay karaniwang nagdudulot ng mga sakuna o sobrang lakas na mga kaaway. Naalala pa niya ang ilang nakakatakot na nilalang mula sa isa sa mga hindi kilalang portal na yon. Tumingin siya sa ibaba nang magsimulang magsalita ang bida.
Samantala, lahat ng tao sa kalye ay nakatitig pa rin sa langit sa gitna ng matinding pagpanik. Pagkatapos ay sinabi ng binata na ang nilalang na ito ay magiging mas malakas kaysa sa sinumang nakalaban niya. Ang pulang halimaw ay patuloy na dahan-dahang gumagapang palabas mula sa lilang portal sa gitna ng lungsod. Natataranta, tumawag ang babae sa isang tao at binalaan sila na nasa malaking panganib sila. Sinusubukan niyang ipaliwanag na isang hindi kilalang gate ang malapit ng ganap na magbukas. Sa sandaling iyon, itinulak ng mga braso ng nilalang ang portal na ikinatakot ng mga manonood. Ngunit tinitigan lang ng bida ang halimaw na may matapang at mapanghamong tingin at halos sabihin na sugod. Sa wakas, ang ulo ng isang pulang demonyo na may matatalim na ngipin ay lumitaw sa kalangitan. Umalinggaw ang nakakatakot nitong dagundong habang ganap itong nagkatawang tao sa harap ng lahat. Sa sandaling lumitaw ang halimaw, nagsimulang gumuho ang mga gusali at sumiklab ang kaguluhan sa lahat ng dako. Sumigaw si Nuri sa telepono na bukas na ang gate at wala ng kontrol sa buong sitwasyon. Nagtatakbuhan ang mga tao sa mga kalye habang sumisigaw sa isa't isa na gumalaw. Sa kaguluhan, nawala ng isang ina ang kanyang maliit na anak na babae, naiwan ang bata na mag-isa at takot na takot. Tinanong ng kausap sa telepono ang blonde kung ano ang sinabi niya tungkol sa paglikas ng mga sibilyan. Tinanong nila kung nakikinig siya, ngunit masyadong gulat ang babae para sumagot. Sa wakas ay sinabi niya na ililikas ng kanyang amo ang lahat at sinubukang tiyakin sa kanila na magiging maayos ang lahat habang naghihintay sila ng mga tulong. Ngunit mumiti lang ang demonyong Panginoon na may madilim at sabik na ekspresyon. Tiningnan siya ng kanyang kasama na may takot at tinawag siya. Nagliliwanag na pula ang kanyang mga mata habang nagbibigay siya ng isang masamang ngiti na puno ng kasabikan. Nakilala ng binata ang nilalang at sinabing isa itong arogante at baliw na dragon beast. Naalala niya ang isang laban sa Demon Realm kung saan literal niyang pinunit ang lalamunan ng isa sa kanila. Tumingin sa portal, naisip niyang sa wakas, may isang karapat-dapat na lumitaw. Isang magic circle ang lumitaw sa paligid niya, at ipinagdiriwang niya ang pagkakataong lumaban ng todo laban sa isang malakas na kaaway. Nagpapanik, isinigaw ng babae ang pangalan ng kanyang amo, sinusubukang gisingin siya sa katotohanan. Tinamaan siya ng pakiusap na yon at huminto siya, lumingon sa kanya. May luha sa kanyang mga mata, nagmamakaawa siyang tulungan siyang ilikas ang mga sibilyan. Tiningnan niya muli ang blonde, nagulat sa desperasyon sa kanyang boses. Samantala, ang maliit na batang babae ay nawawala pa rin at umiiyak na mag-isa sa wasak na kalye. Tumingin sa ibaba ang bida at napansin ang mga langgam na naglalakad malapit sa kanyang mga paa. Bumalik ang kanyang isip noong minsan niyang sinabi na masyadong mahina ang mundo habang binubuksan ang pinto. Habang nagiging abo ang doorknob, sinabi niyang walang anuman dito ang makakayanan ang kanyang kapangyarihan. Tapos, naalala ang kanyang kasama, sinabi rin niyang kahit ang mga halimaw dito ay hindi karapat-dapat. Tiningnan niya ang blonde sa harap niya, pero nang sinubukan niyang hawakan ito, nabasag ito na parang salamin habang sinasabi niyang kahit mga tao ay hindi makakayanan ang kanyang kapangyarihan. Patuloy niyang iniisip kung gaano karupok ang mundong ito. Para sa kanya, para itong isang kastilyong buhangin na puno ng mga langgam. Pabalik sa kasalukuyan, nagtatakbuhan ang mga tao sa kabuluhan habang siya ay nakatayo lang doon na hindi natitinag. Sa nagliliwanag na pulang mga mata, inamin niyang naiinis siya sa kahinaan ng lahat. Naalala niya ang mundo ng mga demonyo kung saan ang tanging batas ay nilalamon ng malakas ang mahina. Para sa kanya, ang pagkaawa sa mahina ay isang luho at ang pagprotekta sa kanila ay isang kahangalan. Ngunit ginulo ng maliit na mundong ito ang natural na batas na yon at labis siyang nainis. Napagod na siyang magpigil sa sarili at nagpasya na tapos na siyang mamuhay ng hindi komportable. Tutal, ito ang unang totoong kalaban na mayroon siya sa loob ng maraming taon. Lumulutang pataas, napapalibutan ng madilim na aura, sumisigaw siyang wala nang makakapigil sa kanya ngayon. Desperada, sumigaw muli ang babae para sa kanyang amo, pilit siyang ibinabalik sa katotohanan. Sa isang wasak na tingin, nagmamakaawa siyang tulungan siya. Tumutulo ang luha sa kanyang mukha habang pinagsasama ang kanyang mga kamay, nagmamakaawa na iligtas niya ang mga inosenteng tao. Sa kalangitan, umuungol muli ang pulang halimaw, nagpapakawala ng mapanirang enerhiya. Nagsimulang mahulog ang mga debris mula sa isang department store. Tuminala siya, iniisip kung kaya niyang sirain ang lahat ng iyon. Tumalo ng blonde sa ere gamit ang kanyang mga talim, umiikot habang pinuputol ang ilan sa mga nahuhulog na debris para protektahan ang mga tao. Ngunit nagpanik siya dahil hindi niya kayang pigilan ang lahat ng piraso mag-isa habang may mga debris na malapit ng madaganan ang isang ina at kanyang anak. Sumigaw siya, tapos isang hindi nakikitang harang ang lumitaw at hinarangan ang pagtama. Gulat na nanonood si Nori. Ginamit lang ng bida ang kanyang mahika para protektahan ang dalawa, pagkatapos ay pinasabog niya ang natitirang mga nahuhulog na bato bago pamantamaan ang mga sibilyan. Tinitigan siya ng kanyang tauhan, natigilan, habang sa wakas ay kalmado siyang ngumiti at sinabihan siyang ilikas ang lahat. Lumulutang siya sa ere na napapalibutan ng malakas na aura habang nanonood siya mula sa ibaba. Nagnilay-nilay siya kung paano niya muntik nang baliwalain ang sarili niyang tauhan.
Napapalibutan ng mga apoy, idineklara niyang hindi siya magiging isang walang kakayahang Panginoon. Nagpasalamat ang babae sa kanya at tumakbo para gabayan ang mga sibilyan palabas. Namula siya at tunay na masaya habang ginagawa ang iniutos niya. Handa ang kanyang mga talim, sumigaw siya sa lahat na sumunod sa kanya at umalis agad. Itinuturo niya ang daan habang iniisip ng lalaki na ginagawa niya ang lahat ng ito dahil sa kanya. Naisip niyang hindi siya mamamatay sa pagtulong ng ilang segundo. Ngunit nakatayong mag-isa sa wasak na kalye, sinabi niyang may kapalit. Tinitigan niya ng masama ang nilalang sa kalangitan, sinasabing kinamumuhian niya ang bagay na iyon na nakalutang sa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos, madilim na mga aninong pakpak ang sumabog mula sa kanyang likod. Sa matinding pulang liwanag, ganap na bumuka ang mga pakpak at umangat siya sa ere. Sumugod siya pataas, handang harapin ang banta ng direkta. Tumingin sa halimaw sa loob ng portal, napansin niyang tila natigil ang nilalang. Ang higanting mata ay nakatitig sa kanya na may purong galit. Ngumisi siya at sinabi sa halimaw na tutulungan niya itong hilahin palabas. Pagkatapos ay hinawakan niya ang nguso ng dragon at sinuntok ito ng may sobrang lakas, itinapon ang halimaw diretsyo sa kalawakan. Ang mga tao at ang kanyang kasama ay nakatitig lang sa langit na may gulat. Sabi ng ating bida, doon sa taas, maaari silang lumaban ng walang abala. Sa isang kislap ng mga kulay, sumugod siya pataas, nakangiti habang paalis. Pinapanood ng lahat ang isang sinag ng liwanag na lumipad patungo sa kalawakan. Sa isang iglap, pareho na silang nasa kalawakan na lumulutang sa itaas ng Earth. Ang pulang dragon ay naghahanap ng tuliro sa kanyang kalaban. Lumitaw ang lalaki sa harap mismo nito, tinatanong kung gising na ang halimaw at sinasabing walang manggugulo sa kanila ngayon. Sa kanyang nagliliwanag na mata, napansin niyang tila isa itong napakatandang dragon. Umaasa siyang hindi siya ipapahiya ng dragon. Pagkatapos, isang lumulutang na screen ang lumitaw na may impormasyon tungkol sa nilalang na si Karos. Sinasabi nito na naligaw ang halimaw at lumabag sa mga patakaran dahil sa isang kontrata. Nagtataka siya kung sumuko na ang dragon sa sarili at nilabag ang kontrata nito. Bigla, binuksan ng nilalang ang bibig nito at bumuo ng isang asul na bola ng enerhiya. Nagpakawala ito ng isang energy beam at agad nalaman ng binata na masama ito. Lumulutang sa kalawakan, napagtanto niyang ang mundo ng mga tao ay nasa likod niya mismo. Kung tatama sa Earth ang atake na yon, magiging massacre ito. Sabi niya kaya niyang harangin yon ng madali, pero magiging walang kwenta ang pagpunta rito para lumaban, kaya pinili niyang saluhin ang atake. Tumatama sa kanya ng direkta ang beam, pero pinoprotektahan siya ng isang hindi nakikitang harang. Tumigil ang dragon sa pag-aakalang natamaan niya ito, pero nakatayo lang doon sa kalawakan ang lalaki, walang dalos. Tinitigan ng bida ang dragon at nagreklamo na kabibili niya lang ng damit na yon. Nagalit ang nilalang at nag-ipon ng isa pang mas malaking energy blast, pero ngumiti lang ang lalaki ng may kumpiyansa at sumugod sa halimaw ng napakabilis. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa tagiliran ng dragon, tapos isa pa sa ulo nito. Sumigaw sa sakit ang pulang halimaw sa unang pagkakataon, napagtantong kung gaano kalakas ang kalaban nito. Habang tinitingnan ang kanyang nag-aapoy na kamao, sinabi ng lalaki na pagkatapos ng mahabang panahon, ang sarap sa pakiramdam. Masaya siyang sa wakas ay may nasuntok siyang hindi nasisira sa isang mahinang tapik lang. Umungol ang nilalang at sinubukang kagatin siya ulit. Hinawakan ng lalaki ang balat ng dragon, na parabang sinusuri ang pagkakayari nito. Ginamit ng halimaw ang isang mahiwagang panangga para protektahan ang sarili mula sa mga atake ng lalaki. Pinag-aralan ito ng bida na may seryosong mapanuring tingin. Umungol muli ang halimaw, ipinapakita ang matutulis nitong pangil. Sinipa ng Demon Lord ang harang ng buong lakas, pero walang nangyari. Napagtanto niyang kayang gumamit ng mahika ang dragon na ito. Gumawa ang nilalang ng harang na hindi tuluyang haharang sa mga atake, pero sapat na para patagalin ang laban. Inaamin niyang hindi pa niya gaanong kabisado ang mahika ng mundong ito para sirain ito sa normal na paraan. Pero umisi siya at sinabing walang hindi kayang lutasin ng purong lakas. Nakakabagot para sa kanya ang mahahabang laban, kaya nagpasya siyang gumamit ng isang espesyal na gamit. Nagbukas siya ng isang lilang portal at may kinuha mula rito. Kumislap ang kanyang mga mata nang ilabas niya ang kanyang sandata, ang Dragon Blade, Askelen. Hawak ang maalamat na espada, tinanong niya kung nakikilala ito ng halimaw. Ipinaliwanag niya na ang talim ay ginawa mula sa gulugod ng Demon Dragon, si Zegma. Suminghal ang halimaw nang mabanggit ang pinagmula ng espada. Sabi ng lalaki, ang sandatang ito ang pinakamasamang bagay na maaaring harapin ng dragon. Nagbuga ang nilalang ng asul na apoy sa kanya, at tinanong niya kung gusto nitong subukan ang talim. Sa isang hiwa lang, hinati niya ng malinis ang beam sa dalawa. Hawak ang espada, umiti siya at sinabing ang lakas nito ay nakakabaliw. Sumugod muli ang nilalang para subukang kainin siya, pero mas mabilis ang lalaki at nakaiwas. Itinutok niya ang talim direkta sa dibdib ng dragon at sinaksak ito ng may eksaktong tama na nagpatalsik sa halimaw. Nakangiti, binalaan niya ang dragon na hindi na ito makakagamit pa ng anumang magic tricks. Nananatili sa kanyang posisyon sa pag-atake, pinanood niya ang espadang nakabaon sa dibdib ng halimaw. Sabi niya, pagkakataon na niya ngayon at nagpakawala ng malakas na kanang suntok na nagpatalsik sa dragon sa malayo.
Samantala, sa isang kalapit na space station, pinanood ng dalawang manggagawa ang biglaang pagdaan ng dragon sa kanilang bintana, na ikinatakot nila. Kumapit ang nilalang sa istruktura ng istasyon ng buong lakas, nakangiti. Inaamin ni Taehyung na medyo magaling ang dragon. Nagtanong siya kung anong susunod na trick ang susubukan ng halimaw habang umiikot sa kanya ang lilang apoy. Nakilala ng lalaki ang Level 6 Explosion Magic Flare. Tinanong niya kung sa tingin ba talaga ng dragon ay matatamaan siya nito. Umatake ang dragon pero sabi niya ay lubos na nagkakamali ang halimaw. Inihayag niya na hindi siya kayang saktan ng halimaw dahil sagad na ang kanyang magic resistance. Nagulat ang nilalang at tinanong ng lalaki kung iyon na lang ba ang kaya nito. Kung ganoon, sabi niya oras na para sa isang purong lakasan na laban. Wala nang mga daya. Na may masamang ngiti, inihanda niya ang huling bira, tapos pareho silang naglunsad ng kanilang huling mga atake. Sa Earth, mayroon pa ring kaguluhan habang isang babaeng may pulang buhok at ang kanyang kasama ay abalang nag-aalis ng mga sibilyan mula sa mga gumuho. Hindi kalayuan sa kanila, binuhat ng maliit na blonde na babae ang isang buong bloke ng semento, halos nang ininig ang buong katawan niya sa ilalim nito. Pero nagawa pa rin niyang protektahan ang isang grupo ng mga takot na tao na nagtatago sa ilalim nito. Isang binatang nakasuot ng vest ang nakaluhod sa malapit. Ang mga kumikinang niyang kamay ay nakadikit sa isang sugatang sibilyan habang ginagamit ang kanyang kapangyarihan para magpagaling. Samantala, isang lalaking nakasalamin ang nakatayo sa gitna ng lahat, tinitingnan ang pagkawasak na may matalas at mapag-utos na ekspresyon. Biglang may lumabas na system alert. Lumiit ang reaksyon ng portal na nangangahulugang malapit nang magsara ang gate. Ilang segundo pagkatapos, isa pang kumpirmasyon ang lumitaw. Naayos na ang sitwasyon sa gate. Huminga ng malalim dahil sa ginhawa, lumingon ang leader ng squad na nakasalamin sa kanyang team, tinatanong kung ano ba talaga ang nangyari sa loob. Tinanong niya partikular ang maliit na blonde na babae kung saan nagpunta ang kanyang master at ang kalaban. Itinuro niya lang ang langit. Kumurap ang leader, hindi maproseso ang kanyang sagot. Itinaas pa niya ang kamay sa noo, nakatingala na parang inaasahang mahulog ang sagot mula sa mga ulap. Tapos isang hunter, si Chunwoman na biklas at halatang mayabang, ang humakbang at humalakhak ng malakas. Inasar niya ang blonde na babae, tinatanong kung inaasahan ba niyang maniniwala sila na naglaho lang sa langit ang kalaban. Iginigit niyang nagsasabi siya ng totoo, pero patuloy na tumatawa si woman na parang nag-imbento lang siya. Sinubukan siyang pakalmahin ng leader na nakasalamin, pinaalalahanan ang lahat na gulat pa rin sila, pero ayaw ni Chun woman. Sumigaw siya na hindi siya nandito para linisin ang gulo nila. Sa sandaling iyon, isang malalim na may otoridad na boses ang pumutol sa pagtatalo. Lumitaw ang leader ng White Tiger. Ang kanyang presensya ay agad na sumira sa mood. Pinagalitan niya si Chun woman ng matindi, binabalaan na magsasampa siya ng opisyal na reklamo kung magsasalita pa ulit si woman. Tumingin pabalik si woman ng may galit, bumubulong tungkol sa kung sa tingin ba ng White Tiger ay pare-pareho ang kapangyarihan ng lahat ng awaken. Bago pa man may makapagsalita, biglang tumingala ulit si Nuri. Nanlaki ang kanyang mga mata at pagkatapos ay tumingala na rin ang lahat. Agad na kumalat ang takot. May mga bumabagsak na bulalakaw. Mga nag-aapoy na bola ang bumabagsak patungo sa lungsod at nagsimulang sumigaw ang mga tao. May sumigaw na tumakbo at magtago ang lahat. Pero bago tumama ang mga bulalakaw, isa sa kanila ay biglang nagkaroon ng pakpak, huminto sa ere, tapos bumagsak sa lupa ng may malakas na pagsabog. Ang pagsabog ay nagpadala ng mga shockwave sa buong lugar, nagpatalsik sa mga ahente at sibilyan na parang mga manika. Napuno ng alikabok at apoy ang kalye. Tinakpan ng blonde na babae ang kanyang mukha. Sa isang segundo, nagulat siya, pero pagkatapos ay lumambot ang kanyang ekspresyon dahil sa ginhawa at isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Dahil sa gitna ng apoy, walang anumang galos, lumabas ang ating bida na parang ginawa niya lang ang pinakakaswal na paglapag sa kanyang buhay. Agad sumigaw para sa kanya ang blonde, nagniningning sa tuwa. Pinagpaga ni Soho ang kanyang damit at nagbiro na baka sa susunod ay dapat dahan-dahan siyang bumaba dahil halos sumakit ang ulo niya sa sigaw nito. Ang hunter ng asosasyon ay natigilan, nakatitig kay Soho na parabang nakakita siya ng isang nilalang mula sa ibang dimensyon. Hiningi niyang malaman kung ano ang bagay na yon. Tumakbo ang blonde na babae sa kanyang master, habang isa pang lalaki ang balisang nagtanong kung saan nagpunta ang kalaban, nakatingin kay Soho na parang hindi sigurado kung matatakot ba o sasambahin siya. Mabilis na humakbang ang leader ng squad, opisyal na pinupuri ang ginawa ni Suho at sinabing magaling ang kanyang trabaho, pero kailangan nilang mag-usap. Ipinatawag niya ang isa sa kanyang mga sumon, isang mahiwagang nilalang na nagngangalang Uriel, at inutusan itong huwag hayaang may makalabas na kahit isang tunog sa lugar. Isang kumikinang na asul na harang ng enerhiya ang agad na nabuo sa kanilang paligid, inihihiwalay ang espasyo na parang isang selyadong simboryo. Agad napansin ni Soho na hindi tao ang nilalang. Ito ay isang bagay na diretsong galing sa isang mundo ng pantasya. Ipinaliwanag ng leader na naging komplikado ang mga bagay dahil alam na ng lahat ang tungkol kay Soho.
Dahil sa laban, malalaman na ng mundo na isang Korean awakened ang tumalo sa isang level 7 na kalaban, isang klasifikasyon ng halimaw na halos walang nakakaligtas. Patuloy siyang nagsasalita tungkol sa political pressure at mga kahihinatnan, pero pinutol siya ni Suho. Naiinis, sinabi niya sa lalaki na huwag nang magsayang ng oras at dumiretso na sa punto. Kaya sa wakas ay inamin ito ng leader. Maaaring kailanganin nilang isapubliko ang pag-iral ni Suho. Nanlaki ang mga mata ng blonde na babae sa kaba habang nakatitig sa kanyang master, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanya. Sa labas ng harang, kumukuha na ng litrato ang mga tao, tinuturo si Suho, at malakas na pinag-uusapan ang kanilang nakita. Naisip ni Suho sa sarili na sa isang mundong puno ng mga langgam, tiyak na mangyayari rin ang ganito. Mukhang bigo ang leader dahil imposible itong kausap. Pero bigla na lang tumango si Suho. Pumayag siya. Habang nakakrus ang mga braso, sinabi niya sa leader na ilabas ang kahit anong gusto ng gobyerno. Kumura pang leader, natigilan, tinatanong kung siguradong sigurado ba si Suho. Seryosong sinabi ni Suho na huwag na siyang pag-ulitin. Mayroon lang siyang isang babala. Ayaw niya ng gulo. Pagkatapos ay kaswal niyang itinaas ang kanyang kamay. Isang malaking rosas na haligi ng enerhiya ang sumabog pataas, tumagos sa langit na may malakas na. Ang dalawang lalaki mula sa asosasyon ay natulala sa kanya. Ngumisi si Suho, nagniningning ang mga mata, at sinabing sapat na yon. Ilang segundo pagkatapos, isang dambuhalang lilang monokristal ang lumitaw sa ere sa itaas nila, kumikinang na parang isang banal na bagay. Ito ang kanyang kabayaran para sa lahat, at lahat ng nanonood mula sa mga ahente hanggang sa mga sibilyan at hunter ay nakatayo lang doon, nanginginig at natutulala, iniisip kung anong uri ng halimaw, hindi. Anong uri ng alamat ang kanilang tinitingnan. Sa malayo sa ibang bansa, may isang lalaki na literal na sumisigaw para sa isang taong nagdangalang Mr. Anderson. Si Anderson, itong kalmadong blonde na lalaki, ay abala sa pagbabasa ng ulat na parabang ito ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Isang sundalo ang tumakbo, hiningal, at sinabi sa kanya na kinansela na ang buong operasyon. Nagtanong si Anderson kung bakit, at ipinaliwanag ng sundalo na isang level 7 na kalaban ay natalo. Patuloy siyang nag-scroll sa kanyang tablet na may kakaibang ekspresyon, tapos ibinagsak ang totoong bomba. Ang taong tumalo sa halimaw ay ang bagong class La Awakened ng Korea. Talagang natigilan si Chun Woo-min, sinusubukang alamin kung anong klase ng halimaw na tao iyon. Sabi niya, literal na nahulog mula sa langit ang bida, dala ang ulo ng halimaw at kinuha ang monostone mula rito. Tapos pumasok ang narasyon, sinasabing dalawa lang ang reaksyon ng tao kapag nakakita sila ng bagay na hindi kayang iproseso ng kanilang utak. Tinatanggap nila ito o lubos nilang itinatanggi. Pinili ng hunter ng asosasyon ang pagtanggi, ngumingisi at sumisigaw na hindi totoo ang lahat ng ito. Sinasabi niyang muntik na siyang maloko at lahat ay special effects lang. Sinubukan siyang pakalmahin ng isang ahenteng may asul na buhok pero ayaw niyang kumalma. Inaamin ng leader ng squad na hindi ka panipaniwala pero iginigiit na 100% itong totoo. Sabi niya ang taong nasa harap nila ay opisyal na bagong class La Awakened ng bansa. Tinitingnan pa rin ng hunter ang binata na parang isang biro. Galit na galit, itinulak niya ang ahente at sumigaw na ang pagtawag sa bata na class La ay purong kalokohan. Inaakusahan niya ang intelligence service na gumagawa ng Peking Awaken para lang takutin ang mga guild. Nagreklamo siya na walang maniniwala sa kwento tungkol sa isang halimaw na namamatay sa langit. Doon na napasigaw ang blonde na babae at sinabing hindi impostor ang kanyang master. Sabi niya kung wala siya, nawala na sana sa mapa ang Seoul at dapat pasalamatan siya ng lalaki. Pero tinuro siya ng bastos na hunter at sinigawan dahil sa pakikialam. Lumingon siya sa bida at nagsimulang magreklamo kung paanong hindi tinuturuan ng ahensya ng respeto ang kanilang mga alagad. Kalmadong sumagot ang bida, sinasabing ang sigaw ng lalaki ay katumbas lang ng kagat ng lamok para sa kanya. Tinitigan siya ng kanyang tauhan, nagulat sa kung gaano siya biglang naging maprotekta. Tapos pinakawalan niya ang kanyang aura, kumikinang na pula ang mga mata, at tinanong kung paano naglakas loob ang lalaki na insultuhin ang kanyang alagad. Sabi niya hindi siya gaanong mapagbigay para palampasin ito. Nagsimulang manginig ang hunter, at malinaw siyang binalaan ng binata na huwag na siyang pagsalitaan ng masama o ang kanyang mga tauhan, kundi haharapin niya ang pinakamasakit na katapusan na maiisip niya. Agad na nang liit ang hunter, na bigla sa presensya ng parang isang demon lord. Bumagsak siya sa lupa na umiiyak habang ang binata ay naglalakad palayo na board, sinasabihan ang kanyang alagad na sumama. Mabilis siyang sumunod, tulala pa rin at sinundan siya. Tahimik lang na pinapanood ng ahenteng may asul na buhok ang lahat habang umiiyak sa sahig ang takot na lalaki. Kinakamot ng ahenteng nakaswit ang kanyang ulo, hindi maisip kung paano matatapos ang lahat ng ito. Tapos isang opisyal na anunsyo ang lumabas na nagdedeklara kay Taeyong nakilala bilang Yeon Tae bilang unang class La Awakened ng Korea. Sa isang press conference, inanunsyo ng isang tao na siya ang humawak sa insidente sa gate. Pabalik sa opisina, sinabi ng ahente na lumabas na ang pampublikong anunsyo. Ngumisi ang bida at sinabing, kabalintunaan, hindi magdudulot ng anumang problema ang buong gulo na ito.
Ipinaliwanag ni Nuri na ang kanyang master ay isa na sa 9 na class La Awakeners sa buong mundo. Sabi niya walang organisasyon sa bansa ang maglalakas loob na hamunin siya ngayon. Ang leader ng squad, habang tinitingnan ang kanyang tablet, ay nagsabing iyon talaga ang kanilang pangunahing alalahanin. Ipinaliwanag niya na kung walang mga high-level na bayani, ang Korea ay nasa awa ng ibang mga bansa. Sinubukan ng Japan at Philippines na makialam, pero mag-isang hinarap ng bida ang lahat. Gayunpaman, nagbabala ang ahente na hindi lang mananahimik ang ibang mga bansa. Tiyak na susubukan nilang alisin siya. Kaya iminungkahi niyang bumuo ng maraming alyansa hanggat maaari. Sabi niya, ang Wolf Team Awakened Unit mula sa VSA ay humiling na bisitahin siya. Sabi ng binata, wala siyang pakialam, na ikinagulat ng ahente sa kung gaano niya kadaling binaliwala ang ganoong kalaking oportunidad. Dinurob niya ang kanyang lata at sinabing kahit ang pinakamalakas sa mundo ay walang halaga sa kanya. Nagreklamo siya na ang kanyang bihirang araw ng pahinga ay tuluyan ng nasira at sinabihan ang ahente na huwag na siyang abalahin sa mga ganoong walang kwentang bagay muli. Nagsimulang mag-alala si Nuri, sinusubukang alamin kung paano niya kukumbinsihin ang kanyang master na pumayag. Tapos bigla siyang nagkaroon ng ideya, naaalala ang isang sandali kung kailan nagpakita ng interes ang kanyang master sa isang partikular na bagay. Pinutol niya ang ahente at nagtanong tungkol sa Wolf Team, tapos binanggit na si Anderson, ang pinakamalakas na awakened sa mundo, ay bahagi ng squad. Kinumpirma ng lalaking nakasuit, gulat, sinasabing si Anderson mismo ang darating. Idinagdag niya na partikular na hiniling ni Anderson na makipagkita sa kanilang bayani. Sa wakas ay nakuha nito ang atensyon ng bida. Na may bahagyang ngiti, nahanap niya ang sitwasyon na interesante sa unang pagkakataon. Ngumiti rin ang blonde, alam na nasasabik lang ang kanyang master kapag may kasamang malakas na kalaban. Sa sandaling iyon, nagbago ang isip ng bida at sinabing makikipagkita siya sa misteryosong lalaki. Sa isang landing strip, isang pribadong jet ang dumating na may sakay na isang taong karapat-dapat sa oras ng bida. 2 lalaking nakasuit ang lumabas, at isa ang kaswal na nagkomento kung gaano kawa ang buong pagtanggap sa kanila. Sinabihan siya ng isa pang lalaki na huwag masyadong ma-excite at siguraduhing hindi gagawa ng gulo ngayon. Sumang-ayon si Anderson, sinasabing nandito sila para bisitahin ang isang kaalyado at dapat silang umayos, pero pinaalala rin niya na alam na ng lahat na hindi sila pinadala ng Pentagon para magsaya. Ang kanilang team ay may malinaw na mga layunin sa misyong ito, kaya gusto niyang manatili silang nakatuon sa ngayon. Pinatulob ng maskuladong lalaki ang kanyang mga buko, agad na sumang-ayon. Sa pagtitipon ng Wolf Team, iniisip ng blonde na leader na kapag tama na ang tiyempo, gagawin pa rin nila ang gusto nila. Sa loob ng eroplano, muling sinabi ng isa sa mga ahente sa kanyang kasama na hindi sila nandito para maglaro at binigyan sila ng Pentagon ng 2 misyon. Ang una, i-recruit ang bagong class La Awakened. Huminto siya, naging seryoso, at ipinaliwanag ang pangalawang bahagi, subukan kung gaano talaga kalakas ang bagong bayani ng Korea. Sinabi niya sa warlord na siya na ang bahala sa lahat habang ang blonde ay dapat tumutok sa misyon. Pero may isang naiwang iniisip si Anderson, isang bagay tungkol sa kung ano ang mangyayari kung tanggihan ang kanilang alok. Sabi niya sa kasong iyon, dudurugin niya ng direkta ang bida. Samantala, nagre-relax ang bida kasama ang kanyang inumin. Walang stress sa kanyang mukha. Naiinis siya na huli na ang mga bisita at naiinip na siya. Tapos napansin niya ang isang special sa kanyang telepono, isang ulat tungkol kay Hunter Ryan Anderson. Sinasabi sa segment na siya ang pinakamalakas na tao sa mundo at natalo niya ang mga kalaban gamit ang kanyang espada, ang Excalibur. Sa wakas, naging interesado ang bida, iniisip na ang lalaki ay isa sa mga pinakamahusay na mandirigma na nabubuhay. Sa sandaling iyon, nagmamadaling pumasok ang kanyang blonde na alagad na may mahalagang mensahe. Dumating na ang Wolf Team. Ngumiti ang bida ng may pananabik tapos nagbago ito sa isang mas madilim at mas interesadong ngiti habang tumatayo at naghahandang umalis. Masaya siyang inilabas ng kanyang alagad, tinawag si Anderson na dati niyang idolo bago mabilis na itama ang sarili. Ang kanyang master ang tunay na numero 1. Iniisip ng bida kung mayroon na bang teknolohiya sa pagbabago ng katawan ang mundong ito. Naalala niya ang operasyon na dinaanan niya sa Demon Realm na labis na nagpabago sa kanya. Hindi na siya isang purong tao. Naalala niya ang malalakas na kalaban na hinarap niya doon, wala ni isa sa kanila ang ganap na tao. Habang ginagabayan siya ng kanyang alagad papunta sa pinto, tinapik niya ang ulo nito, iniisip kung gaano talaga ito kalakas. Sa kabilang dako, naghihintay ang Wolf Team, at pinapanood ni Anderson ang paglapit ng hero. Naglakad ang bida patungo sa 2 lalaki malapit sa isang malaking bintana, kalmado at mahinahon. Nagkatitigan sila, parehong kumikinang sa interes, at nagtataka ang hero kung gaano kalakas ang isang purong tao. Isang ahenteng nakasuit ang humakbang at bumati sa kanya, ipinakilala ang sarili bilang si John Homan, Direktor ng National Intelligence Service. Hindi kumibo ang hero. Tinitigan lang niya ang nakaabot na kamay, binaliwala ang pakikipagkamay at iniwan ang direktor na nakabitin sa ere. Pinapanood ito ng American team na may halong pagkadiri at pagkausyoso.
Sinubukan ni Nori na humingi ng paumanhin para sa kanyang master, ngunit sinabi ng direktor na naiintindihan niyang may iba pang tinitingnan ang hero. Ipinakilala niya ang Wolf Team, at isang miyembro ang humakbang, si Jensen, isang Class A Awakened. Nagulat si Nori na marinig siyang magsalita ng perpektong Korean, pero nag-aalala pa rin siya kung paano tutugon ang kanyang master. Tahimik na pinag-aralan ng hero si Jensen, at inakala ng Amerikano na binabastos sila ng bata. Nagkomento siya na malamang ay malakas ang hero para matalo ang dragon kanina. Nainis ang isa pang ahenteng Amerikano sa malamig na ugali ng hero at tinawag siyang mayabang na bata. Itinulak niya si Jensen, hinawakan ang kamay ng hero, at pinilit makipagkamay habang iniinsulto ang asal ng Korea. Humigpit ang pagkakahawak niya at nagtanong kung wala bang simpleng paggalang dito. Agad na nagpanik si Nori, nakikita kung saan ito patungo. Si Brad, ang mayabang na ahente, ay iniisip na dudurugin niya mismo ang Peking Class S na ito, ngunit nawala ang kanyang mayabang na ngiti sa loob ng ilang segundo. Bigla siyang nalito. Yumuko si Nori, naghahanda na para sa mangyayari. Habang nagkakamayan, kaswal na sinimulang durugin ng hero ang kamay ni Brad. Nagpanik si Brad nang maramdaman ang sakit. Para makawala, ginamit niya ang kanyang kakayahan, ang pagsabog. Sumigaw ang blonding alalay para tawagin ang direktor habang lumalala ang sitwasyon, at sinigawan ni Jensen si Brad, tinawag siyang tanga sa pagsisimula ng away. Nanatiling napakalamig ng hero at sinabihan si Brad na maglaho. Agad na naglaho ang kakayahang fireball ni Brad. Gulat na gulat, wala siyang ideya kung ano ang nangyari. Umatras ang hero para magpakawala ng isang malinis at mapanirang suntok, ngunit tumama ito sa hangin. Na-teleport si Brad sa pamamagitan ng isang asul na portal kasabay ng pagdeklara ng isang tao na huminto na sila. Humakbang si Anderson gamit ang kanyang kumikinang na espada para protektahan ang kanyang kasamahan. Humingi siya ng paumanhin para kay Brad, pero itinuro rin niya na hindi rin naman payapa ang reaksyon ng hero. Iminungkahi ng blonding leader na hayaan na lang nila at pumayag ang hero. Bumagsak si Brad sa lupa, hawak ang kanyang durog na kamay. Nagtitigan ang bida at si Anderson, ramdam na ramdam ang tensyon. Kinalagkad ni Jensen si Brad palayo gaya ng iniutos. Tahimik na nagpanik ang direktor, iniisip na ang internasyonal na sakuna na idudulot nito, habang si Nori naman ay na-excite, nag-enjoy sa adrenaline ng sagupaan. Inalok niyang dalhin ang mga ahente sa isang healer, at nagpasalamat sila sa kanya, habang inilalabas niya sila, iniwan ang hero na kasama si Anderson. Muling humingi ng paumanhin si Anderson, sinabing matigas ang ulo ng kasamahan niya pero malamang ay may natutunan ngayon. Sumagot ang hero na hindi siya nagsasayang ng oras sa mga mahihina at sinabihan ang blonde na dumiretso na sa punto. Nakita ni Anderson na nakakatawa kung gaano kadaling tawaging mahina ng hero ang isang Class A Awakened, pero inamin niyang tama ang bata. Ang nag-iisang suntok na yon na nasangga ay nagdulot na ng malaking pinsala. Napagtanto ng blonde na kung magiging magkaaway sila, magiging bangungot ang hero na ito. Sa wakas, ginawa na niya ang kanyang alok. Tinanong niya kung gusto ng bida na sumama sa kanila sa Estados Unidos. Agad na tumanggi ang hero. Nagpanik ang direktor dahil para na ring sinusubukan ng ETA na nakawin ang Class S ng Korea. Nagulat si Anderson, ngunit inulit ng hero na hindi magbabago ang kanyang sagot. Pagkatapos ay hinamon siya ng hero, sinabing sa kaibuturan, alam nilang pareho kung ano talaga ang gusto ng Amerikano. Inilabas niya ang kanyang aura, sinabing pareho silang mausisa at iminungkahing maglaban sila dito mismo. May tiwalang ngiti, tinanggap ng warlord ang hamon ng hero. Samantala, sa isa pang silid, ginagamot ng isang healer ang durog na kamay ni Brad habang nanatiling galit ang ahenteng Amerikano. Sinisisi si Jensen sa pagpaparana sa kanya ng kahihiyang ito. Hindi pinansin ni Jensen ang pag-aalburoto at ipinaalala sa kanya na nangyari ang lahat dahil sa sarili niyang ugali. Sumagot si Brad, sumisigaw na binastos ng Korean hero ang pinakamalakas na team sa mundo. Pinanood ni Nori ang pagtatalo. Nagtataka kung paano nanatiling kalmado si Jensen, nagkibit balikat lang si Jensen, sinabing walang problema dito dahil ang kalaban nila ay isang Class S, isa sa pinakamalakas na nilalang, at ang tulad niya ay may karapatang maging mayabang. Prangka niyang sinabi kay Brad na ang lakas ng kanilang team ay galing kay Anderson, hindi sa kanya, at nandyan lang si Brad dahil sa kanyang nag-iisang espesyal na kakayahan. Naggitngit si Brad, inaming alam niya yon, pero sinabing tumatanggi siyang tanggapin ito. Tumayo siya at sumigaw na hindi niya kailanman ituturing na kapantay ang Korean hunter na iyon, iginiit na walang katuturan na lumitaw ang isang Class A sa isang maliit na bansa. Nang sabihan siya ni Jensen na tumigil, sumigaw si Brad na kung may isa pang Class A ang team, hindi nila mararanasan ang kahihiyang ito. Sa puntong iyon, sumabat na si Nori, sinabing maswerte siya at ganoon ang naging wakas. Parehong napatingin sa kanya ang mga ahente, naguguluhan, hanggang sa mahinahon niyang sinabi na kung gugustuhin talaga ng kanyang master, matagal na silang tapos. Natigilan sila sa kanyang kumpiyansa, ngunit humagalpak ng tawa si Brad, lumapit sa kanya, at nagtanong kung ano ba ang posibleng malalaman ng isang batang tulad niya. Binaliwala niya ito ng tuluyan at sinabing may isang bagay siyang alam, kung gaano talaga kalakas ang kanyang master.
Idineklara niya ng buong katiyakan na ang Korean hero ang pinakamalakas na taong nabubuhay. Mas lalo lang tumawa si Brad, natutuwa na tinawag pa niya itong master, at mumisi habang sinasabing malapit nang masira ang kanyang maliit na pantasya. Sinabi niya na sa mismong sandaling ito, dinudurog ni Anderson ang pride ng kanyang master, at wawasakin ang class as ng tuluyan. Pabalik sa laban, naghanda si Anderson na umatake gamit ang Excalibur, itinutok ang talim sa kanyang kalaban. Ang direktor, na nanonood ng lahat mula sa isang control room na puno ng mga monitor, ay sinubukang unawain kung paano sila napunta dito. Nagtaka siya kung sinadya ba ang laban na ito para subukan ang lakas ng mga Amerikano, at ipinaalala sa sarili na ito ay laban pa rin sa pagitan ng dalawang class na hunter. Ang tanging magagawa niya ay umasa na mananatiling buo ang gusali pagkatapos nito. Huminto sandali si Anderson na may nagtatakang itsura, tinanong ang hero kung hindi niya kailangan ng armas. Sumagot ang bida na magiging katangahan ang lumaban ng walang armas laban sa isang tulad niya. Sinuri ng kanyang system ang mga kakayahan ni Anderson, na nagpakita ng level 3 celestial swordsmanship, at iminungkahi niyang pareho silang gumamit ng espada. Iniisip ang sarili niyang level 8 swordsmanship, pinag-isipan niya kung aling talim ang pipiliin. Bigla, isang buong arsenal ng mga mahiwagang espada ang lumitaw sa kanyang likuran. Naalala niya ang isang espesyal na talim na ibinigay sa kanya ng hari ng demonyo bilang simbolo ng katapatan, at lilang enerhiya ang nag-ipon sa paligid niya habang pumipili. Nagulat si Anderson nang makita siyang magbukas ng portal gamit ang isang magic system. Pumili ang hero ng isang kahanga-hangang talim, ang talim ng kulob, at sinabing karapat-dapat ito sa kanyang kalaban. Ngumiti si Anderson, nagpasalamat sa papuri para sa Excalibur at inamin na inakala niyang isang mandirigma lang ang hero, hindi isang taong may talento sa espada. Kaswal na sinabi ng bida na isa talaga siyang mage, ngunit swordsmanship lang ang gagamitin niya sa laban na ito. Itinuring iyon ni Anderson bilang purong kayabangan at sumugod, sumisigaw na pagsisisihan ng hero ang lahat. Nagpakawala ang Excalibur ng isang malakas na alon ng enerhiya, sinisira ang lahat sa harap nito, ngunit madaling naiwasan ito ng hero. Sa control room, nagpanik ang direktor sa tindi ng pinsala mula sa isang hagupit lang. Inisip niya na ang ganitong klaseng kapangyarihan ay kayang tumalo agad sa isang level 7 na kalaban, ngunit lumutang ang hero sa itaas ng kabuluhan ng walang dalos, pinuri pa ang atake ni Anderson. Natigilan si Anderson sa hindi paniniwala na pagtantong naiwasan ng binata ang lahat ng walang kahirap-hirap na kahit ang mga debris ay hindi siya tinamaan. Sa galit, sumugod siyang muli na may mabilis na atake, ngunit tila nag-enjoy ang hero sa pressure at pinuri ang kanyang determinasyon. Pagkatapos ay inihanda niya ang sariling talim at nagpasya na oras na para itaas ang level. Naramdaman ni Anderson ang isang nakamamatay na enerhiya na papalapit sa kanya bago sumugod ang bida, nag-iwan ng pulang guhit at malakas siyang ibinagsak sa lupa. Dahil sa pagbagsak, malubhang nasugatan si Anderson at mukhang malala ang sitwasyon. Pinagmasdan siya ng hero at naisip na ang isang kilala bilang pinakamalakas ng sangkatauhan ay hindi basta-basta susuko dito. Umaasa siyang tatayo si Anderson at magpapatuloy. Sa lupa, natigilan si Anderson sa lakas ng kanyang kalaban at naalala ang nakaraang laban niya sa Bone Collector, isang malaking level 5 na halimaw na may mga butong sobrang tigas na naging madugo ang buong laban. Ang laban na iyon ang gumawa sa kanya na isang class la at nagbigay sa kanya ng Excalibur. Pabalik sa kasalukuyan, sinabi ni Anderson na hindi masisira ang kanyang talim at bilang may-ari nito, hindi rin siya masisira. Kinuha niya ang espada at muling naghanda. Ngumiti ang bida, natutuwa, habang kinilala ni Anderson ang kanyang kapangyarihan at idineklara na lalaban na siya ngayon na may balak pumatay. Sumagot ang hero na inaabangan niya ito. Sa control room, nagpanik ang direktor at sumigaw na tumigil sila, ngunit ginamit na ni Anderson ang kanyang kapangyarihan. Blotion. Sumugod siyang muli ng napakabilis, ngunit ngumiti lang ang hero, iniisip na kailangan pa niya ng mas malakas na kapangyarihan, at hiniling kay Anderson na ipakita ang lahat ng kaya niya. Lumala ang pag-aalala ng direktor, sinabing hindi na ito mukhang isang duelo. At kung sinuman sa kanila ang malubhang masaktan, agad itong magiging isang internasyonal na insidente. Sumang-ayon ang iba, ngunit ipinaliwanag ng lalaking may salamin na isang class la lang ang makakapigil sa isang class A. Napaupo ang direktor, nagdarasal na hindi magtapos sa sakuna ang mga bagay. Sinabi ni Celine na nagtitiwala siya sa Korean hero, iniisip na hindi niya wawasakin ang lugar. Ngunit sa sandaling iyon, isang malaking pagsabog ang naganap malapit sa control room, at nahiya siya sa kung gaano siya maaaring nagkamali. Nagkomento ang isa pang opisyal na pinrotektahan ng hero ang Korea hanggang ngayon, kaya hindi naman walang basehan ang kanyang palagay. Sinabi niyang ang tunay niyang ikinababahala ay ang leader ng mga Amerikano. Sa labanan, biglang natakot si Anderson. Gumawa ang bida ng isang pulang arko ng liwanag gamit ang kanyang talim, at dahil sa pinsala, natakot ang direktor na baka bumuho ang buong gusali. Gustong makita ng hero ang buong lakas ni Anderson, ngunit alam niyang hindi ito kakayanin ng istruktura. Sumigaw si Anderson na siya ang pinakamalakas sa sangkatauhan,
at walang nakahigit sa kanya, iginiit na hindi eksepsyon ang hero. Sumugod siya na may balak saksakin ito, ngunit napagtanto ng bida na nasa panganib ang mga mas mahihinang tao sa gusali at agad na lumitaw sa likod ni Anderson. Nagulat, iwinasiwas ni Anderson ang kanyang espada. Ngunit mahinahong sinalo ito ng hero gamit ang isang kamay, sinabing hindi angkop ang lugar na ito para sa kanilang laban. Mas lalong tumindi ang tensyon sa pagitan nila nang maramdaman ni Anderson ang isang nakakatakot na aura na nagdulot ng takot sa kanya. Bigla niyang napagtanto na nasa tunay siyang panganib. Dumaloy ang pulang enerhiya ng hero at kinuwestiyon ni Anderson kung tunay nga bang nakaramdam siya ng takot mula sa ataking iyon. Tumanggi siyang tanggapin ito, sumisigaw na imposible yon. Nagpakawala siya ng isang malakas na atake ng hangin, ngunit madali itong pinigilan ng hero gamit ang kanyang lilang enerhiya. Si Anderson, gulat na gulat, ay hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay biglang hinila ang kanyang kamay sa isang maliit na black hole na nagpasigaw sa kanya. Sinabi ng hero na ang kayabangan ay isang bagay na tanging ang pinakamalakas lang ang may karapatang taglayin. Tinawag si Anderson na isang mahinang tao na nagpapanggap na tagapagtanggol ng mundo gayong hindi niya man lang maprotektahan ang sarili. Pagkatapos ay ibinagsak niya ito sa sementadong sahig ng buong lakas. Lahat sa control room ay nanood ng may takot. Tumayo ang hero sa ibabaw ng talunang katawan ni Anderson at ipinaalam ang pangalan ng galaw, backsmash. Malayo sa laban, naramdaman ang mga pagyanig sa kalye, at takot na tiningnan ng mga sibilyan ang gusali. Sa ibang lugar, naramdaman ng isang lalaking nakasuit at isang blonding babae ang pagyanig at nanigas. Ngumisi si Brad, sinasabing sa wakas ay nagsimula na ang tunay na laban. Inasar niya si Nuri, sinabihang magpaalam na dahil binubugbog na ni Anderson ang kanyang master, at malamang ay nagmamakaawa na para sa kanyang buhay. Nagalit ang babae, galit na galit sa narinig na insulto para sa kanyang master. Nagulat ang lalaking nakasuit sa kanyang enerhiya, habang si Jensen ay nanonood ng may interes, iniisip na mukha siyang malakas pero nasa class Y level lang. Sumigaw ang lalaking nakasuit, nagtatanong kung gusto niyang lumaban, at natuwa si Jensen sa ideya. Kumpiyansang sumagot ng ang babae, naniniwalang may karapatan siyang maging dominante sa sitwasyon. Naalala niya ang payo ng kanyang master na laging maging malakas, huwag maliitin ang kalaban, at huwag kailanman umatras. Sa kasalukuyan, nagpatawag siya ng isang malaking espada at binalaan ang lalaki na pagsisisihan niya ito. Nagalit ang ahenteng nakasuit, tumatangging maniwala na ang isang tulad niya ay kayang umatake sa kanya. Ngunit mabilis siyang nagpanik at sumigaw ng tulong habang tumatakas ang iba mula sa silid. Sinabihan siya ni Jensen na tumigil sa pagpanik at manatiling kalmado. Kinakabahang sumang-ayon ang ahenteng nakasuit, ngunit hindi nag-atubili ang babae at sumugod mula sa likuran. Bago pa man siya makatama, isang asul na aura ang lumabas at humarang sa kanyang talim. Sumigaw siya habang hinaharangan ng puwersa ang kanyang atake. Tinanong ni Jensen kung ganoon ba talaga siya kagalit, pagkatapos ay nag-alok na humingi ng paumanhin para kay Brad at hiniling na tumigil na siya. Pero mas lalo siyang nagalit, sinabing ininsulto ni Brad ang kanyang master, at hindi man lang naisip na humingi ng paumanhin. Itinutok niya ang kanyang talim sa kanya at sinabing kailangan niyang maparusahan. Natigilan si Brad sandali, pagkatapos ay biglang na-excite, sinabing kung gusto niyang simulan ang away, siya ang tatapos dito. Inilabas niya ang kanyang asul na enerhiya at naghanda na labanan siya habang sumusugod ito para umatake. Pabalik sa wasak na arena, muling lumitaw ang hero, dala-dala ngayon sa kanyang balikat ang walang malay na leader ng Amerikano. Madali niyang ibinaba ang blonde sa sahig at sinabihan ang chief na huwag magpanik, ipinaliwanag na hindi niya ito pinatay, bagaman tiyak na kakailanganin ng medikal na atensyon. Nakahinga ng maluwag ang direktor at lahat ng nasa paligid niya, nagpapasalamat na buhay pa si Anderson. Isang opisyal ang bumulong nang hindi makapaniwala na natalo talaga ni Taeyong ang pinakamalakas na awaken sa mundo. Sa lumalaking kagalakan, sinabi niya na sa lakas ng hero, maaaring umangat ang kanilang bansa sa lahat ng iba pang bansa, kahit pamalampasan ang Korea at China. Ngunit agad na pinutol ng bida ang ambisyong iyon. Naging malamig ang kanyang ekspresyon habang binalaan niya ang direktor na huwag man lang isipin na gamitin siya para sa mga ambisyong pampulitika. Nilinaw niyang nilabanan niya si Anderson dahil sa pagkausyoso, hindi dahil sa nasyonalismo. Dahil doon, sinabihan niya silang lahat na huwag na siyang abalahin pa at naglakad palayo, iniwan ang natigilang grupo. Sa labas ng hallway, nagbago ang kanyang isip nang makita ang resulta ng isa pang laban. Ang kisam ay puno ng malalaking matutulis na yelo, at sa kabilang dako ng silid, hinihingal si Nori, patuloy na itinutulak ang sarili laban kay Brad na patuloy na iniinsulto ang kanyang espada. Nanood si Jensen sa gilid, na pagtantong sa kabila ng kanyang anyo, hindi isang tipikal na mandirigma si Nori. Gumawa si Brad ng isang bilog na yelo sa paligid niya at sumigaw na gagawin niya itong isang bloke ng yelo. Mga matutulis na piraso ng yelo ang pinakawalan patungo sa kanya habang sumusugod siya, ngunit sumigaw ng utos ang lalaking nakasuit na pumigil sa kanyang pagdalaw. Nagsimulang gumapang ang yelo sa kanyang katawan, ikinukulong siya sa kanyang pwesto. Sinubukan niyang lumaban, nanginginig ang espada sa kanyang pagkakahawak,
ngunit nanaig ang sakit habang dahan-dahan siyang pinipigilan ng mahika ni Brad. Tumatawa, inasar niya ito, tinatanong kung ano ang pakiramdam na ma-freeze at kung sino na ngayon ang nagpaparusa kanino. Sa kanyang isipan, humingi ng paumanhin si Nori sa kanyang master sa pagkabigo sa kanya at inamin na wala siyang paraan para talunin si Brad ng mag-isa. Nang makita ang kanyang paghihirap, sinabihan ni Jensen si Brad na tumigil bago sila mapunta sa mas malaking gulo. Ngunit bago pa may mangyari, nawasak ang buong bilog na yelo, sinira ng isang kamay na lumitaw mula sa kawalan. Makalipas ang isang sandali, hawak na ng parehong kamay ang panga ni Brad. Nakatayo ang hero doon, hawak ang mukha ng lalaki nang may nakakakilabot na tindi. Parehong natigilan si Nuri at Jensen sa gulat sa bigla niyang paglitaw. Sa refleksyon ng kanyang kumikinang na pulang mata, nakita ng hero ang mukha ni Nuri na may pasa at nanginginig. Sumigaw si Brad ng tulong at sinumpa ang bida, ngunit hindi man lang kumurap ang hero. Humigpit ang kanyang pagkakahawak, at sa isang marahas na kilos, inikot niya ang katawan ng lalaki, at ibinagsak ito sa lupa ng may mapanirang lakas. Sumabog ang kanyang pulang aura sa pasilyo na parang bagyo, naglalabas ng purong galit. Hiningi ng hero na malaman kung paano naglakas loob si Brad na hawakan ang isang bagay na pag-aari niya. Tumingin siya kay Jensen na may parehong nakamamatay na tingin, nagtatanong kung kasama ba siya. Tumingin lang si Jensen, natigilan na ang lalaking nakatayo sa harap niya ay dapat na natalo ni Anderson kanina lang. Inulit ng hero, mas galit pa, na ginalaw nila ang pag-aari niya at nangakong babayaran nila ito ng kanilang buhay. Namutla si Jensen dahil sa banta. Ngunit bago pa man matuloy ng hero, humarang si Nuri sa harap ni Jensen, sinabing ayos lang siya at hinihimok ang kanyang master na huwag nang magpatuloy. Ang kanyang determinasyon ay pumutol sa galit nito sandali. Nang makitang gising na siya, dahan-dahang humupa ang kanyang galit. Bumagsak siya sa kanyang mga braso, nakakulong pa rin sa mga patong ng yelo. Naluha siya habang sinusubukang magpaliwanag, ngunit marahan siyang pinigilan nito. Sinasabing sapat na yon, tiniyak niya sa kanya na magaling ang ginawa niya, at ngayon ay siya na ang bahala sa kanya. Isang mainit na gintong liwanag ang dumaloy mula sa kanyang kamay habang ginagamot ang kanyang mga sugat, na ikinagulat niya sa bilis ng pagkawala ng sakit. Pagbalik sa dalawang opisyal, binalaan niya na kaliligtas lang ni Nori sa kanilang buhay. Habang hawak siya sa kanyang mga braso, inutusan niya silang umalis ng bansa bago siya magbago ng isip. Mag-isa sa pasilyo pagkatapos, napagtanto ni Jensen ang katotohanan. Nawala sa kanila ang titulo ng pinakamalakas sa isang demonyo. Makalipas ang ilang panahon, umuwi na ang Team Wolf, at naging misteryo ang dahilan ng kanilang pag-atras. Sabi ng mga chismis, nakipagkita sila sa Korean hero, at si Kim Eun-seok, isang matalas ang isip na lalaking nakasalamin, ay nainis na hindi siya ang unang nakipag-usap sa batang powerhouse. Nakahiga siya ng tamad sa isang sofa, malalim na nag-isip at nagpaplano ng kanyang susunod na hakbang. May tahimik na ngiti, nagpasya siyang hindi niya maaaring magkunwari na walang nangyari. Sa ibang lugar, nakatago sa dilim, sinabi ng isang misteryosong babae na kailangan nilang hanapin siya, na nagsimula sa mga susunod na takbo ng tadhana. Sa ibang lokasyon, sa wakas ay sinabi ng isang babaeng may pulang buhok na oras na para kumilos muli ang hero. Mukha siyang medyo inis habang may pelikula sa background, at tumawa si Nuri habang nagrereklamo ang bida na nagiging boring na ang mga bagay. Nagtanong ang blonde kung bakit kalilipat lang nila, ngunit gusto na agad ni Celine na lumipat sila muli. Pilit na tumawa ng kinakabahan ang babae, halatang hindi sigurado kung paano magpapaliwanag. Sa labas, isang pulutong ng mga reporter at photographer ang nagtipon na naghihintay ng anumang balita. Ipinaliwanag ng babaeng may pulang buhok na kumalat sa publiko ang presensya ng hero doon. Dahil ayaw niyang maistorbo, iminungkahi niya ang isang pribadong isla para sa kanya. Tuwang-tuwa siyang nangako sa kanya ng bagong bahay at halos magmakaawa na tingnan niya ito. Pinag-isipan ito ng bida mula sa sopa habang isinasaalang-alang ang alok. Agad na natuwa si Nuri sa ideya at ang kanyang kasiglahan ay talagang ikinagulat nito. Nahihiya niyang inamin na matagal na niyang pangarap na manirahan sa isang isla. At nang tanungin niya kung interesado ba talaga siya roon, napagtanto niyang sobra na ang nasabi niya at humingi ng paumanhin. Nagpanik ang babaeng pula ang buhok, iniisip na na-offend niya ito at hindi na makakalabas ng buhay, ngunit tinanggap ng binata ang ideya na lubos niyang ikinagulat. Tumayo siya at sinabihan silang maghanda sa paglipat. Ilang sandali lang, dumating ang tatlo sa isang islang parang paraiso na may malaking mansyon sa ibabaw ng buhangin. Nakatayo sila sa dalampasigan, pinagmamasdan ang magiging bago nilang tahanan. Namangha si Nuri, sinabing hindi ka panipaniwalang napakaganda ng isla. Ipinaliwanag ng babaeng pula ang buhok na binili nila ang buong lugar at nagtayo ng isang eksklusibong resort-style na mansyon para lamang sa kanya. Lahat ng naririto ay sa kanya. Tumingin sa paligid ang bida at inamin na hindi naman pala masama ang lugar. Nakahinga ng maluwag, sinabi ng babae na natutuwa silang nagustuhan niya ito at binanggit na mayroon pa siyang ibang sasabihin. Inabutan niya ito ng sulat mula sa DEA na nagpapaliwanag na isa itong kahilingan para sa kooperasyon. Humingi ng paumanhin ang gobyerno ng Amerika at nagmungkahi ng isang defense alliance,
Sinasabing kung may lumitaw na makapangyarihang kalaban, maaaring suportahan ng dalawang bansa ang isa't isa. Inalok din nilang sagutin ang lahat ng gastusin kung tatanggapin niya ang mga misyon para sa kanila. Ang huling desisyon, gayunpaman, ay nasa kanya ng lahat. Walang masyadong pakialam ang bida sa Viena, bagaman mukha pa ring inis si Nuri tungkol sa paksa. Naisip niya sa sarili na ang isang tulad ni Anderson ay magiging isang kawili-wiling kalaban ulit. Ngumiti siya ng bahagya, sinabing mukhang masaya ang ideya at tinanggap ang alyansa. Mukhang naguluhan si Celine noong una, ngunit kinumpirma niya ang kanyang desisyon, at nakahinga ito ng maluwag na may pasasalamat. Pagkatapos ay iminungkahi niya ang pagbuo ng isang bagong Awaken team na siya ang pinuno. Habang pinag-uusapan ito ng dalawa, hindi makapaniwalang nakikinig si Nuri. Napagtanto ng bida na ang pagkakaroon ng isang team ay magtutulak sa kanyang apprentice na mas mabilis na lumakas, kaya pumayag siya, ngunit iginiit na siya ang pipili ng sarili niyang mga miyembro. Agad na nagliwanag ang mukha ng babaeng pula ang buhok at sinabihan sila na may handang bangka na magdadala sa kanila sa isla. Sinabi ni Nuri na parang natutupad na ang kanyang pangarap at inamin ng bida na nasasabik din siya. Nagreklamo siya na sana man lang ay nagtayo sila ng tulay na matatawiran, ngunit sinabi lang nito na hindi na kailangan. Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nito hanggang, sa isang mabilis na galaw, binuhat niya ito at tumalon ng diretsyo patungo sa isla. Napatingin si Celine sa gulat habang naglaho ang dalawa sa kalangitan, hindi alam kung paano ipoproseso ang kanyang nakita. Mataas sa ibabaw ng tubig, walang kahirap-hirap na binuhat ng bida ang kanyang apprentice hanggang sa makarating sila sa kanilang bagong tahanan. Samantala sa isla, isang manager na nakasuit ang nagmamadali, sinasabihan ang mga staff na maghanda dahil anumang oras ay darating na ang kanilang mga bisita. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog sa itaas at tumingala na lubos na naguguluhan kasabay ng pagbaba ng bida mula sa langit habang buhat si Nuri. Natigilan sa pagkamangha ang mga empleyado. Pinasalamatan ni Nuri ang kanyang master na may malaking mata sa paghanga, tuwang-tuwa na dinala siya roon sa pamamagitan ng paglipad. Nakikita ang kanilang mga tulalang mukha, kaswal na nagtanong ang bida kung masyado ba silang maagang dumating. Nagmamadaling bumawi ang manager sa kanyang pagkagulat at sinabing kanina pa sila naghihintay. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Go Chang-seok at nangako ng pambihirang serbisyo. Ang bahagyang ngiti ng bida ay nagpahiwatig na sang-ayon siya. Sa loob ng mansyon, agad na namangha si Nuri dahil mukhang isang luxury hotel ang lugar. Para sa bida, disente naman ito, bagaman malinaw na mas marami pa siyang inaasahan. Dahil sa kuryosidad, hinamon niya ang manager na ipakita sa kanya kung ano talaga ang maya-alok ng estate. Ipinakilala ng staff ang kanilang chef at team, tinitiyak sa kanya na alagaan siyang mabuti. Hindi nagtagal, nag-enjoy ang dalawa sa isang marangyang salo-salo at naglaro pa ng ilang video games ng magkasama. Lumabas si Nuri sa dalampasigan para maglaro ng bola kasama ang isa sa mga staff habang nagpapahinga ang bida sa isang lounge chair. Nang tanungin ng butler kung kasiya siya ba ang lahat, tiningnan ng binata ang kanyang telepono at inamin na hindi naman pala masama ang buhay dito. Isang bagong message notification ang lumitaw sa screen at napangisi siya, iniisip na magiging interesante na ang mga bagay-bagay. Biglang, isang helicopter ang lumapit sa isla at lumapag sa damuhan. Tumingala ang bida at si Nuri habang isang lalaking nakasuit ang bumaba, binabati sila na parang isang matagal ng kakilala. Pinasalamatan niya ang bida sa pagtanggap sa alyansa at magalang na yumuko si Nuri. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang isang taong kasama niya. Isang babae ang lumabas, sila Eugene, ang pinakabagong class A Awakened. Tiningnan niya ang bida, sinusubukang alamin kung siya ba talaga ang lalaki sa likod ng lahat ng chismis. Habang pinapanood siyang kaswal na humihigop ng inumin, iniisip niya kung ang lalaking ito na mukhang relax ay siya ngang ang kilalang klasla. Malinaw na hindi siya humanga at tahimik siyang tinawag na hampas lupa, kinukwestiyon kung bakit laging nasa tabi niya ang babaeng iyon. Sinigawan siya ni Nuri dahil sa hindi tamang pagbati, ngunit binaliwala siya ni Eugene, sinabing hindi dapat sumasabat ang mga bata sa usapan ng matatanda. Agad na ikinainis ni Nuri ang komentong iyon na sumigaw na hindi siya bata. Bumulong si Eugene na gusto niyang makakilala ng isang tunay na Awaken, hindi ang basurang ito. Dahil naiinip na, sinabihan ng bida ang dalawa na umalis na kung nandito lang sila para sayangin ang kanyang oras. Mabilis na humingi ng paumanhin ang lalaking nakasuit, ipinapaliwanag na bago lang siya at walang alam. Sa totoo lang, nakita itong nakakatuwa ng bida. Tiningnan niya ng diretsyo si Eugene at sinabing ang pagiging class A Awakened ay nagbibigay sa kanya ng karapatang maging arogante. Pero kung makapangyarihan siya, dapat kaya niyang makilala ang pagkakaiba ng kanyang lakas at ng kanyang mga kalaban. May malamig na mapanganib na aura, idinagdag niya na kung susubukan ng isang langgam na atakihin ang isang tao, madudurog lang ito. Namutla si Eugene sa ilalim ng presyon, natigilan sa isang puwersa na hindi pa niya naranasan. Tinignan siya ng bida na may purong pagkasuklam bago sabihing papalampasin niya muna ito sa ngayon. Umatras siya, hinal na pagtantong muntik na siyang hindi makaligtas sa isang pagsubok na hindi niya alam na kinukuha niya.
Humingi ulit ng paumanhin ang lalaki, ngunit iwinagayway lang ito ng bida, sinabing interesado siya sa totoo lang. Pagkatapos ay inutusan niya si Eugene na sundan siya, na lubos niyang ikinagulat. Tinawag din niya si Nuri, na nagtanong kung kailangan din ba niyang sumama. Sa labas, sinabi ng bida sa dalawa na gusto niyang makita kung ano ang kanilang kaya. Inilabas ni Nuri ang kanyang mga sandata, nagrereklamo na ayaw niyang tratuhin na parang bata at iginiit na sapat siyang malakas upang lumaban sa tabi niya. Ngumiti ang babaeng pula ang buhok at sinabihan siyang mag-ingat. Sinabi ng bida na lalaban sila ng buong lakas para makita kung sino ang pinakamalakas. Naglabas si Eugene ng pulang aura, tinatanggap ang hamon ng buong lakas. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, isang abilidad na hinahayaan siyang kopyahin at gamitin ang kapangyarihan ng iba. Nang makita yon, napangiti ang bida na iniisip na ipapakita talaga ng dalawa ang kanilang galing. Inihanda ng Awakened na may pulang buhok ang kanyang sariling abilidad, sinasabing gagamitin niya ang kanyang mga kapangyarihan sa pagbabagong anyo. Nanlaki ang mga mata ni Nuri habang isang demonyong hugis ang nagsimulang lumitaw mula sa isang umiikot na maitim na usok. Maging ang kasamahan ng babaeng pula ang buhok ay bumulong na hindi pa niya nakitang ginamit nito ang anyong iyon. Pagkatapos ay nakumpleto ng babae ang kanyang pagbabagong anyo, nag-anyong isang pulang draconic na halimaw. Kalmadong sinuri siya ng bida, kinikilala ang kanyang abilidad sa metamorphosis at napansin na hindi pambihira ang kanyang stats. Ngunit kahit na, inamin niyang lumampas sa kanyang inaasahan ang mga resulta. Hindi niya kailanman naisip na kaya niyang magbago sa isang bagay na ganoon kalakas. Lubos na natigilan, hirap sinuri na makapagsalita. Habang nakatitig siya sa mga sungay ng nilalang, isang alaala ang bumalik, ang halimaw na may pulang sungay mula sa portal sa universidad. Agad niya itong nakilala. Ngumiti ang bida, natutuwa na isang matandang kaaway ang bumalik para guluhin sila. Lumingon siya kay Nuri, hawak ang mga espada, at tinanong kung ano ang kanyang susunod na hakbang. Kinutya ng nagbagong anyong kalaban si Nuri, tinatanong kung bakit siya mukhang natigilan sa takot at kung natatakot ba siya sa nilalang na nagtrauma sa kanya. Ngunit hinigpitan ni Nuri ang hawak sa kanyang espada at sinabing hindi siya natatakot. May determinadong ekspresyon, sinabi niyang nagpapasalamat pa nga siya sa pagkakataon. Pinuno niya ang sarili ng asul na enerhiya, idineklara na sa wakas ay ipaghihiganti niya ang mga taong namatay noon. Nabigla ang nilalang sa bigla niyang determinasyon. Sumugod si Nuri ng walang pag-aalinlangan, ang kanyang espada ay matinding kumikinang. Napakalakas ng kanilang pagbabanggaan na nagsimulang yumanig ang buong isla. Sa loob ng mansyon, nakatitig sa kisam ang mga staff sa takot habang nanginginig ang buong gusali. Nagtanong ang isang empleyado kung makakaligtas ba ang istruktura sa ganitong klase ng epekto. Ang butler, na hindi natinag, ay tiniyak sa kanya na reinforced ang gusali at sinabing mas mabuting masanay na sila dahil malamang na magiging karaniwan na ang ganitong bagay dito. Sa gitna ng labanan, natigilan si Eugene sa kung gaano kalakas at kabilis talaga ang kanyang inaakalang maliit na kalaban. Sinusubukang bawiin ang kontrol, lumikha siya ng isang energy sphere sa kanyang kamay, ipinagmamalaki na kaya niyang pigilan ang paparating na atake. Ginamit ang kapangyarihan ni Emmy, nagpakawala siya ng malaking pulang pagsabog diretsyo kay Nuri, ngunit mabilis na kumilos ang blonde, iniiwasan ang atake ng may matalas na katumpakan at pinapanatili ang kanyang pokus sa laban. Gamit ang momentum mula sa kanyang pag-iwas, umikot si Nuri sa ere, at iwinasiwas ang parehong espada patungo sa kanyang kalaban. Nakaiwas ang nilalang sa atake at gumanti ng isang umiikot na sipa, ibinagsak ang blonde diretsyo sa lupa. Bago pa man makahinga si Nuri, sumugod sa kanya ng buong bilis ang nagbagong anyong babaeng pula ang buhok, at nagsimula silang magpalitan ng mabilis na mga suntok. Ang kanilang laban ay sumabog sa isang bagyo ng mga kislap at kumikinang na ilaw. Nag-ipon si Eugene ng mas maraming pulang enerhiya sa kanyang palad, bumubuo ng isa pang sphere. Agad niya itong pinakawalan, pinasabog ang apprentice pataas at nagdulot ng sigaw ng sakit mula sa kanya habang siya ay itinapon sa ere. Binalaan ng nilalang si Nuri na mag-ingat sa susunod habang naghahanda na ng isa pang atake. Walang pag-aalinlangan, nagpakawala siya ng mas malakas na sphere patungo sa sugatang blonde. Habang nanonood mula sa malayo, namangha si Seung Ho na ginamit niya ang parehong skill tulad ng dati, ngunit ang lakas nito ay tumaas ng husto. Isang malaking alon ng pulang enerhiya ang umakyat pataas, nagbabantang lunukin si Nuri ng buo. Ang sumunod na pagsabog ay yumanig sa kalangitan at nagpadala ng ulap ng alikabok sa hangin. Nakatitig sa gulat ang lalaking nakasuit, ngunit ang bida ay mukhang nag-enjoy sa palabas. Habang humihingal, inismira ni Eugene na ito ang nangyayari sa mga minamaliit ang isang class Awakened, ngunit pagkatapos ay natigilan siya, naguguluhan sa kanyang nakita sa gitna ng alikabok. Sa halip na bumagsak, si Nuri ay walang galos at ginamit ang ulo mismo ng nilalang bilang tuntungan. Sa isang mabilis na kilos, inanggulo ng apprentice ang kanyang espada at naghanda ng pawakas na atake. Nagkatitigan ang dalawa, may matinding tensyon sa pagitan nila habang papalapit ang talim sa target nito. Habang inoobserbahan ang sandali, may napansin ang bida at isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha.
Pagkatapos, sa isang matatag na utos, idineklara niyang tapos na ang laban. Huminto ang espada ni Nuri ilang pulgada lang mula sa leeg ni Eugene, ang babaeng pula ang buhok ay nanigas sa kinatatayuan. Sa opisyal na pagtatapos ng laban, lumapit ang bida at sinabing sapat na ang pagsasanay. Agad na sumunod ang apprentice, ibinaba ang kanyang mga talim habang bumagsak sa lupa ang nagbagong anyong babae. Bumabalik sa kanyang anyong tao, tahimik na pinag-isipan ni Eugene ang nangyari. Sa kabila ng kanyang nakatataas na stats, natalo pa rin siya. Lumapit ang bida sa kanyang apprentice at dahan-dahang hinawakan ang baba nito, binibigyan siya ng isang pagsang-ayon na tingin. Inamin ni Eugene na ang tunay na nagpasya ay hindi ang kapangyarihan. Ito ay ang napakalaking pagkakaiba sa karanasan. Habang pinapanood ang bida, naisip niyang maaari siyang lumakas sa ilalim niya na nakuha ang atensyon nito. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, tahasan siyang tumanggi. Nabigla siya. Tinapik niya ang ulo ni Nuri at sinabing si Eugene ay parang isang sanggol na nagsisimula palang maglakad at wala siyang interes na sanay nito. Halata ang pagkadismaya hanggang sa idinagdag niya na magiging mahusay itong kalaban at kung gusto niya, bibigyan niya ito ng pagkakataong labanan siya balang araw. Natigilan ng babae, halos hindi maproseso ang alok. Pagkatapos ay lumingon ang bida kay Seung-ho at tinanong kung hindi pa ba niya naramdaman ang panganib. Kumurap ang lalaking nakasweet, naguguluhan, nagtatanong kung ano ang dapat niyang naramdaman. Bago pa man makakilos ang sinuman, tumunog ang telepono ni Seung-ho. Sinagot niya ito kaagad, dumidilim ang kanyang ekspresyon habang nakikinig. Sa kabilang linya, isang nagpapanik na boses ang nagbabala sa kanya. Ang lungsod ng Osaka ay nawasak na.